Ang babaeng estudyanteng ito ay tila may kakaibang superpower. Sa sandaling tumunog ang bell para sa uwian, bigla na lamang siyang nawawala at wala nang makahabol sa kanya. Sa sobrang ingay at likot ng kanyang personalidad, tila itinadhana siyang makatagpo ng isang lalaking lubos na kabaligtaran niya. Si Kobe ay isang tahimik at kalmadong estudyante na palaging nakatuon sa kanyang mga libro. Isa ay masigla at pasabog, habang ang isa naman ay tahimik at seryoso. Magkaiba man sila, tila lalo silang naakit sa isa't isa hanggang sa hindi nila namalayang naging pinakamalapit silang magkaibigan sa gitna ng magulong panahon ng kanilang kabataan. Lumipas ang halos 15 taon. Marami silang ipinangakong gagawin ng magkasama noon, ngunit ngayon ay malayo na sila sa isa't isa at tila nabubuhay na sa dalawang ganap na magkaibang mundo. Si Kobe, na gumagamit na ngayon ng stage name na Yanu, ay naging isang batang direktor na kinikilala sa buong mundo. Nakatayo siya sa harap ng libo-libong manonood sa ilalim ng mga ilaw ng isang international awards ceremony. Samantala, si Audrey naman ay nagbababad sa araw at ulan, lumulusong sa putikan at nangunguha ng shellfish para lamang makapag-shoot ng isang reality program. Kahit maaga niyang naabot ang rurok ng tagumpay, matapos ang kanyang profesional na acceptance speech sa English, biglang nagsalita si Kobe sa kanyang sariling wika. Ibinahagi niyang minsan ay may isang babaeng nagtanim ng binhi ng pangarap sa puso ng isang 18 taong gulang na binata. Dahil dito, nais niyang ialay sa babaeng iyon ang lahat ng tagumpay na natanggap niya. Kasabay nito, hinikayat niya ang lahat na huwag kailanman isuko ang kanilang mga pangarap kahit nasaan man sila. Agad na amoy ng mga reporter ang isang mainit na balita at tinanong kung sino ang babaeng tinutukoy niya. Hindi umiwas si Kobe. Ngumiti siya at diretsahang inamin na ang babaeng iyon ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos, tumingin siya ng diretsyo sa kamera at nag-iwan ng mensaheng pumukaw sa kuryosidad ng lahat. Tinanong niya kung nanonood ba ang babaeng iyon at sinabing natupad na niya ang kanilang pangako. Ngayon, pupuntahan na niya ito. Samantala, ang unang pag-ibig ni Kobe na si Audrey ay abala sa pakikipaglaban sa hirap ng pang-araw-araw na buhay. Matagal nang isinantabi ng malupit na realidad ang pangarap niyang maging direktor. Sa loob ng 8 taon, isa lamang siyang reporter na laging ipinapadala sa mga reality program. Napakahirap ng trabaho, ngunit maliit lamang ang kanyang sahod. Sa araw na yon, kailangan pa niyang magsuot ng protective gear at lumusong sa maputik na lugar upang mangalap ng shellfish kasama ang mga residente. Habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanila, pinaalalahanan siya na mag-ingat sa malalalim na putikan dahil kapag lumubog ng husto ay mahirap nang makaalis. Ngunit katatapos lamang nilang sabihin iyon nang bigla siyang madulas at bumagsak sa putikan. Puno na ng putik ang kanyang katawan at masakit ang kanyang likod, pero pinilit pa rin niyang ngumiti upang matapos ang shooting. Gabi na nang makauwi siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina upang kumustahin ito. Nalaman niyang tinaasan na naman ng landlord ang renta at nanganganib ng magsara ang kanilang tindahan. Kahit kapos din siya sa pera, nangako pa rin siyang gagawa ng paraan upang makatulong. Pagdating sa kanyang maliit at masikip na inuupahang kwarto, agad siyang naglaba at naglinis. Kahit ang mga damit niyang puno ng putik ay hindi niya maitapon dahil palagi niyang iniisip na baka magamit pa niya ang mga iyon balang araw. Para sa kanya, parang katulad ng pagkakalubog niya sa putikan ang kanyang kasalukuyang buhay. Kapag lalo niyang pinipilit na makaalis, lalo lamang nagiging magulo ang lahat. Sakto namang ipinalabas sa balita ang International Award Ceremony. Biglang natigilan si Audrey nang makita ang isang pamilyar na mukha. Agad niyang hinanap sa internet ang tungkol dito, ngunit habang mas marami siyang napapanood, lalo lamang siyang naiinis, lalo na dahil walang subtitle ang English speech nito. Sa galit, sinabi niyang kapag naglakas loob si Kobe na bumalik sa South Korea, siguradong may kalalagyan ito sa kanya. Ngunit ang pagiging matapang niyang iyon ay paraan lamang upang itago ang pusong mabilis na tumitibok dahil sa pangakong ginawa nila noon. Ang lalaking kababantaan lamang niya ay nakasakay na pala sa taxi mula airport patungo sa lungsod. Habang nasa biyahe, aksidenteng nakita ni Kobe sa screen ng sasakyan ang programang pinangungunahan ni Audrey kaya agad niya itong pinanood ng mabuti. Masayang pinuri ng taxi driver si Audrey at sinabing napakasipag nito sa trabaho, palakaibigan at magalang sa mga nakatatanda. Napangiti lamang ng banayad si Kobe. Sa kabila ng paglipas ng panahon, tila hindi nagbago ang masiglang babaeng nakilala niya noon. Kinabukasan sa TV station, mainit na nakikipagtalo si Audrey sa kanyang boss tungkol sa hindi makatwirang schedule. Diretsahan niyang sinabi na paulit-ulit na ang script at baka magsawa ang mga manonood. Hindi rin nagpatinag ang kanyang boss at nagbantang baka reporter naman ang palitan nito para makahanap ng bago. Habang mainit ang kanilang pagtatalo, biglang pumasok ang direktor ng station kasama ang isang VIP guest, ang sikat na batang direktor na si Kobe. Unti-unting pumalakpak ang buong opisina, ngunit si Audrey ay tila nanigas. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, kusang nag-react ang kanyang katawan. Agad siyang sumiksik sa ilalim ng mesa upang magtago at napakalakas ng pagkakatama ng ulo niya sa mesa. Hindi napigilan ni Kobe na matawa. Sa sandaling yon, bumalik ang alaala nila sa tag-init ng 2010. Noong unang araw ni Kobe sa bagong paaralan, bumaba siya mula sa isang mamahaling sasakyan na tila isang tunay na mayamang binata. Si Audrey naman ay palaging may dalang kamera at abala sa pagkuha ng kung ano-anong eksena mula sa mataas na lugar. Nang makita niya si Kobe, palihim niya itong kinunan, ngunit agad siyang nahuli. Sa halip na mainis, umiti lamang si Kobe at binati siya. Dahil sa napakaliwanag nitong ngiti, nataranta si Audrey at muling nauntog ang ulo niya sa bintana. Hindi nagtagal, sa ilalim ng matinding init ng araw habang may flag ceremony, biglang nawala ng malay si Audrey. Walang pag-aalinlangang binuhat siya ni Kobe sa likod at mabilis na dinala sa klinik.
Ngunit nagkunwari lamang pala siyang nahimatay upang makatakas sa klase. Hindi siya pinagalitan ni Kobe. Sa halip, mahinahon nitong inamin na nag-alala siya nang makita siyang tila matutumba kanina. Simpleng salita lamang iyon, ngunit sapat upang mapabilis ang tibok ng puso ni Audrey. Mula noon, unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Nang tanungin tungkol sa kanyang pangarap, umiling lamang si Kobe. Para sa kanya, parang matagal nang nakasulat ang takbo ng kanyang buhay. Inaasahang magiging doktor siya tulad ng kanyang ama. Nang marinig iyon, buong tapang na sinabi ni Audrey na dapat magkaroon ang isang tao ng sariling pasyon na gustong habulin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang ikinukwento ang pangarap niyang maging direktor ng pelikula. Sa sandaling iyon, ang sigla at determinasyon ni Audrey ang tila sumira sa masikip at kontroladong mundong ginagalawan ni Kobe. Nagtanim ito sa puso niya ng isang binhing tinatawag na kalayaan at pangarap. Isang araw, gaya ng nakasanayan, palihim na umakyat si Audrey sa rooftop ng ospital upang hintayin ang sunset. Ngunit dahil sa tagal ng paghihintay, hindi niya namalayang nakatulog siya. Pagmulat niya, tahimik na nakaupo si Kobe sa tabi niya. Ospital pala yun ng ama ni Kobe. Nagpunta siya roon upang tumulong sa kanyang ama at nagkataong nakita si Audrey. Dahil gabi na, kailangan nilang palihim na makatakas sa gwardyang nagpapatrolya. Ngunit nahuli pa rin sila. Mabilis na hinila ni Audrey ang kamay ni Kobe at sabay silang tumakbo. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nahulog ang tali ng buhok ni Audrey, ngunit hindi sila tumigil. Nang tuluyan na nilang matakasan ang gwardiya, hindi sinasadyang iniabot ni Audrey ang kanyang hinliliit kay Kobe at masayang sinabi na mula ngayon ay magkasabwat na sila. Isang simpleng paghawak lamang iyon, ngunit malaking pagbabago ang idinulot nito sa kanilang relasyon. Tuluyan silang pumasok sa mundo ng isa't isa. Ang masayang ngiti ni Audrey noong gabing iyon ang tuluyang bumihag sa puso ni Kobe at naging liwanag na daladala niya sa loob ng halos 15 taon. Isang araw habang papunta sa paaralan, nakita ni Kobe si Audrey na kumukuha ng video ng isang matandang babae sa gilid ng daan. Hiniling niya sa kanyang ina na ibaba siya upang matulungan ito. Kahit mukhang sanay na si Audrey sa pagkuha ng video, may kulang pa rin sa eksenang gusto niyang makuha. Isang tingin lamang ni Kobe at napansin niyang kulang ng anino ang mukha ng matanda. Kumuha sila ng sanga ng puno at marahang iginalaw ni Kobe ang mga dahon upang gumawa ng gumagalaw na anino. Dahil sa mga sinag ng araw na dumadaan sa mga dahon, naging mas buhay ang eksena. Ngunit biglang nagising ang isang lasing na lalaki at nagsimulang manggulo dahil nasira raw ang kanyang tulog. Itinulak pa nito ang matandang babae. Nang sabihin ni Audrey na tatawag siya ng pulis dahil nasa kamera ang ebidensya, sinubukan ng lalaki na agawin at basagin ang kamera. Agad na sumugod si Kobe at niyakap ang kamera. Kahit paulit-ulit siyang sinaktan, hindi niya ito binitiwan dahil determinado siyang protektahan ang pinakamahalagang gamit ni Audrey. Mabuti na lamang at nakatawag ng pulis ang matandang babae kaya nakaligtas silang dalawa. Napanatili nila ang kamera kahit medyo nasira ito. Maingat na ginamot ni Audrey ang mga sugat ni Kobe. Samantala, si Kobe naman ay gumamit ng bandage upang pansamantalang takpan ang gasgas sa kamera. Pagkatapos, iniabot niya kay Audrey ang isang kulay rosas na kahon. Sa loob nito ay isang bagong hair tie. Mula nang makita niyang nawala ang tali ng buhok ni Audrey noong tumatakas sila, nais na niyang bigyan ito ng bago at ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Sinabi ni Kobe na balak niyang gustuhin si Audrey. Namula agad ang mukha ng babae, ngunit bago pa siya tuluyang kiligin, nilinaw ni Kobe na ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang maging katulad nito dahil mayroon itong isang bagay na wala siya. Nang tanungin ni Audrey kung ano yon, umiti lamang si Kobe at sumagot, pangarap. Mula noon, nagkaroon sila ng masayang panahon ng kabataan na puno ng araw at tawanan. Nangako pa silang balang araw ay gagawa sila ng isang pelikula ng magkasama upang magkatabi ang kanilang mga pangalan sa credits. Ngunit ang pinakamagandang pangakong ginawa nila noong kabataan ang siya ring naging pangakong bumabagabag sa kanilang dalawa sa loob ng maraming taon. Pagbalik sa kasalukuyan, upang makaiwas sa mga mausisang kasamahan, hinila ni Audrey si Kobe papunta sa emergency stairwell. Agad niyang tinanong kung bakit ito bumalik. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kobe at diretsahang inaming gusto lamang niya itong makita. Sakto namang may nagtangkang magbukas ng pinto kaya mabilis na lumapit si Kobe kay Audrey upang harangan iyon. Nang halos bumukas muli ang pinto, lalo pang lumiit ang pagitan nila. Sinamantala ni Kobe ang pagkakataon at tinanong kung mayroon na bang boyfriend si Audrey. Walang pag-aalinlangang sinabi nitong may asawa na siya at mayroon na ring anak. Alam ni Kobe na nagsisinungaling lamang siya kaya patuloy pa rin niya itong niyayang kumain. Bilang sagot, binalaan siya ni Audrey na huwag nang gamitin sa telebisyon ang kwento tungkol sa kanyang unang pag-ibig o ang pangako nila noon para lamang makakuha ng views. Para kay Audrey, natapos na ang pangakong iyon noong araw na umalis si Kobe papuntang Amerika. Patuloy pa rin siyang tinukso ni Kobe at sinabing pag-uwi niya ay subukan niyang pumalakpak ng marami dahil baka marami na siyang brain cells na nawala. Hindi inaasahan ginawa nga iyon ni Audrey pag-uwi, ngunit lalo lamang siyang nainis. Kaya pumunta siya sa kanyang kaibigang si Benji at nag-order ng fried chicken upang mailabas ang kanyang galit. Samantala, patuloy pa ring nahihirapan si Benji sa kanyang pangarap na maging artista. Bukod sa pagde-deliver bilang sideline, araw-araw din siyang may dalang mga application at palipat-lipat sa iba't ibang production set. Bago mag-30 si Benji, binigyan na siya ng ultimatum ng kanyang pamilya. Kung hindi pa rin siya sisikat, kailangan na niyang bumalik sa probinsya at mag-asawa. Isang araw, habang nagde-deliver si Benji, nagkataong nakita niya si Kobe. Naupo silang dalawa para magkape, ngunit sa halip na maging maayos ang usapan, nauwi lamang iyon sa walang tigil na pang-aasar sa isa't isa. Hiningi ni Kobe ang numero ni Audrey, ngunit mariing tumanggi si Benji.
Sinabi pa niyang kung ayaw sa kanya ni Audrey, hindi rin siya papanig kay Kobe. Ayaw nang makipagplastika ni Benji, kaya tumayo na siya upang ipagpatuloy ang pagde-deliver. Sakto namang tumawag si Audrey, at hindi sinasadyang nabanggit niya sa usapan na ibinebenta nito ang lahat ng lumang videotape nito. Ilang pangungusap lamang ang narinig ni Kobe, ngunit sapat na yon para magbago ang isip niya. Nagpasya siyang humanap ng paraan upang bilhin ang lahat ng tape. Samantala, nagkaroon naman ng problema ang top actress na si Cameron sa isang shooting. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagkadismaya matapos siyang hindi mapili ni Direktor Yanu sa casting para sa isang Hollywood film. Kahit sinasabi niyang wala naman siyang pakialam sa role, halata sa lahat na hanggang ngayon ay nanghihinayang pa rin siya. Mas lalo pang naging mahirap ang araw niya nang maaksidente ang male model bago magsimula ang photoshoot. Sakto namang dumating si Benji upang mag-deliver. Pagkatanggal pa lamang niya ng helmet, agad siyang napili ni Cameron bilang kapalit na modelo. Mula sa pagiging delivery rider na walang alam sa pagpo-pose, mabilis siyang nakasabay kay Cameron. Naging napakaganda ng kanilang chemistry, kaya maging ang mga tao sa set ay nagulat sa magagandang larawang nakuha nila. Bago umalis si Benji, binigyan siya ni Cameron ng litrato nilang dalawa. Nakangiti niyang sinabi na hindi iyon isasama sa mga larawang ilalabas. Sinabi rin niyang huwag siyang malungkot at hindi na rin siya mag-aalok ng autograph dahil alam niyang hindi naman siya fan nito. Gayunpaman, sapat na ang karanasang iyon upang mapangiti ng parang nangangarap si Benji sa hindi inaasahang sandaling naranasan niya. Sa kabilang banda, nakita ni Kobe sa isang second-hand marketplace ang isang post na nagbebenta ng 30 lumang videotape. Ilang linya pa lamang ng description ang nababasa niya, nakilala na niyang kay Audrey ang mga yon. Para kay Audrey, hindi lamang basta lumang tape ang mga yon. Mahahalagang alaala ang mga yon, pati na rin ang kanyang mga kaibigan, guro, at buong pangarap noong kabataan. Gamit ang anonymous account, agad na nag-message si Kobe at sinabing bibilhin niya ang lahat. Iginiit pa niyang personal silang magkita para sa transaction. Kinabukasan, dumating si Audrey sa meeting place na may dalang dalawang mabibigat na bag ngunit nang makita niyang si Kobe pala ang buyer, agad niyang binawi ang desisyon at sinabing hindi na niya ibebenta ang mga tape. Kalmado namang inalok ni Kobe ng 10 beses na mas mataas na presyo ang mga yon. Napahinto si Audrey at uminom muna ng kape upang matauhan at huwag basta magpadala sa tukso ng pera. Halos matapos na sana ang transaksyon nang biglang ilabas ni Kobe ang lumang draft ng pelikulang hindi nila natapos noon. Kupas at luma na ang mga pahina matapos ang maraming taon nilang pagkakahiwalay. Sinabi niyang tapos na ang simula at gitna ng kwento. Ang kulang na lamang ay ang ending. Tumingin siya ng diretsyo kay Audrey at hiniling na tapusin nila yon ng magkasama tulad ng ipinangako nila noon. Ngunit bilang sagot, ibinuhos ni Audrey ang kanyang kape sa manuscript bago tumalikod at umalis. Sakto namang bumuhos ang ulan. Agad na kumuha ng payong si Kobe at hinabol siya, ngunit galit na sinabi ni Audrey na ayaw niyang nababasa sa ulan. Habang nanginginig ang boses, muli niyang binuksan ang masakit na alaala. Noong panahong iyon, halos kalahating buwan siyang naghihintay sa labas ng bahay ni Kobe para lamang makakuha ng paliwanag. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang biglaang pagkawala nito nang walang maayos na pamamaalam. Para kay Audrey, hindi na lamang si Kobe ang kanyang unang pag-ibig. Siya rin ang pinakamalaking pinagsisisihan niya sa buhay. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang payong mula kay Kobe at tuluyang naglakad palayo, iniwan itong mag-isang nakatayo sa gitna ng ulan. Ngunit ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nasira ang pangakong ginawa nila noon? Bumalik ang kwento sa panahong masaya pa silang magkasintahan. Tinutulungan noon ni Kobe si Audrey sa paggawa ng isang school zombie short film na isasali niya sa isang competition. Sa isang eksena, hindi nasiyahan si Audrey sa kuha kaya ipinasa niya kay Kobe ang kamera upang subukan nitong mag-shoot. Siya naman ang pansamantalang pumuwesto sa harap ng kamera. Sa sandaling tumingin si Kobe sa viewfinder, tila tuluyan siyang nabihag ng masigla, malaya, at punong-punong personalidad ni Audrey. Nais niyang malaman kung ano ang hitsura at kulay ng mundong nakikita nito. Nang mapunta sa frame ang maliwanag ng ngiti ni Audrey, bumilis ang tibok ng puso ni Kobe. Doon din nagsimulang sumibol ang pagmamahal niya sa paggawa ng pelikula. Ngunit hindi nagtagal ang magandang sandaling iyon dahil biglang dumating ang kanilang guro at nahuli silang lahat. Si Audrey ang nakatanggap ng pinakamatinding sermon dahil siya ang pasimuno ng lahat. Si Kobe naman ay mahinahong pinaalalahanan na pagtuunan ang paghahanda para sa medical school dahil alam ng guro kung gaano kalakas ang impluensya ng kanyang pamilya. Hindi na tinag si Audrey. Iginiit niyang kasing halaga ng college entrance exam ang ginagawa nilang pelikula. Kapag nanalo sila sa film festival, baka magkaroon pa siya ng pagkakataong direktang makapasok sa paaralan. Ngunit mabilis ding pinutol ng guro ang kanyang pag-asa. Matapos ang kanilang parusa, dinala ni Audrey si Kobe sa kanyang lihim na lugar upang panoorin ang mga kuha nila. Sa mainit at komportableng silid na yon, nagkaroon ng lakas ng loob si Kobe na sabihin ang tunay niyang gusto. Inamin niyang gusto niyang maging direktor ng pelikula. Naisip pa ng matalinong estudyante na sadyang bumagsak sa exam upang salungatin ang kanyang mapangharing ama na pilit siyang itinutulak sa medisina. Dahil alam ni Audrey kung gaano kahirap ang industriya ng pelikula, pinaalalahanan niya itong puno ng pagsubok ang landas na yon. Ngunit determinado si Kobe. Sinabi niyang si Audrey ang naging liwanag na tumulong sa kanyang makita ang tunay na pasyon niya sa buhay. Hindi nagtagal, dumating ang isang napakagandang balita. Tinalo ng short film ni Audrey ang iba pang entries at nanalo siya ng first prize sa Youth Film Festival. Ayaw palampasin ni Kobe ang pinakamahalagang sandali ng taong mahal niya kaya nag-cutting class siya at mabilis na tumakbo papunta sa bus station. May dala pa siyang sariwang bouquet ng bulaklak habang hinahabol ang oras ng awarding ceremony.
Sa entablado, habang napapalibutan ng mga ilaw, emosyonal na sinabi ni Audrey na kahit palaging sinasabi ng kanyang ina na mamuhay na lamang siya ng simple at payapa, pinili niyang maging matapang at mabuhay ng buong ningning upang wala siyang pagsisihan sa kanyang kabataan. Naniniwala rin siyang bago maging isang mahusay na direktor, kailangan muna niyang maging mabuting tao. Sa malawak na audience area, wala ni isang kapamilya niya ang dumalo upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngunit sa sandaling pinaka-nag-iisa siya, nakita niya sa dulo ng audience si Kobe na may hawak na bukwet at nakatingin sa kanya ng buong pagmamalaki. Dahil sa pagdating nito, naging isa sa pinakamaganda at pinakakumpletong alaala ng kanyang kabataan ang tagumpay na yon. Pagkatapos ng awarding ceremony, nagtungo silang dalawa sa dalampasigan. Sa gitna ng tunog ng mga alon, ibinahagi ni Audrey na ang pangarap niyang maging direktor ay nagsimula pa noong nasa 6th grade siya. Noon, unang beses siyang nanalo sa isang writing competition. Hindi niya nakalimutan ang paghanga sa mga mata ng kanyang mga guro at kaklase. Ang pakiramdam na iyon ang nagtulak sa kanya na gustuhin pang maranasan muli ang tagumpay. Nang marinig iyon, inamin din ni Kobe na ang simpleng dahilan kung bakit unti-unti siyang nahulog sa pangarap na paggawa ng pelikula ay dahil nahulog na rin ang loob niya kay Audrey. Sa magandang sandaling iyon ng kanilang kabataan, nangako silang balang araw ay gagawa sila ng isang pelikulang magkasama at pareho silang kikilalanin bilang mga direktor nito. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang kanilang mga ngiti, nagsimula na ang problema. Pag-uwi ni Kobe, agad siyang ibinalik sa masakit na realidad ng kanyang pamilya. Hinarap niya ang kanyang mapangyari at mapangkontrol na ama na pilit siyang pinipilit na tahakin ang landas ng medisina. Kinuha pa ng kanyang ama ang basahang ginagamit nito at ipinahid sa mukha ni Kobe habang nagbabala na walang anumang mansa ang maaaring manatili sa kanilang tahanan, maging bagay, halaman o tao. Sa kabila ng marangyang buhay ni Kobe, puno naman ng takot at sugat ang kanyang mundo. Kasabay nito, humarap din si Audrey sa sariling problema. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang inilalabas na ng kanyang ina ang buong koleksyon niya ng mga lumang tape upang ibenta dahil nakakasikip lamang daw ang mga iyon sa bahay. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil puro pelikula lamang ang iniisip niya at wala naman daw siyang kinikitang pera mula rito, tulad ng kanyang ama na itinuturing nitong walang silbi. Desperadong ipinaglaban ni Audrey ang kanyang mga alaala at ipinakita ang perang napanalunan niya upang patunayang may hinaharap ang pangarap niya. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, balak pa ng kanyang ina na gamitin ang prize money para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Doon tuluyang nawala ang natitirang liwanag sa mga mata ni Audrey. Sa sobrang sama ng loob at kawalan ng magawa, nagtungo siya sa pier at humagulgol. Sa sandaling pinakawasak siya, dumating si Kobe. Masakit para sa kanya na makitang umiiyak ang babaeng mahal niya. Gusto niya itong yakapin at hayaang umasa sa kanya, ngunit pinili niyang itago rin ang sarili niyang sakit. Sa tahimik na gabi, ikinuwento ni Audrey ang pabula tungkol sa soro at sa kumpol ng ubas. Para sa kanya, hindi mahalaga kung matamis o maasim ang ubas. Ang mahalaga ay kung may lakas ng loob kang abutin yon. Dahil para sa kanya, napakalaki ng pagkakaiba ng taong nagsisikap maabot ang gusto niya at ng taong hindi man lamang sumubok. Nauunawaan ni Kobe ang bigat na dinadala ni Audrey kaya isinantabi muna niya ang sarili niyang problema at nagbigay ng isang pangako. Sinabi niyang kung napakahirap abutin ang ubas, maaari siyang tapakan ni Audrey upang makaakyat at makuha ang matamis na ubas na gusto niya sa buhay. Matapos mabawi ang kanilang lakas ng loob, ipinagpatuloy nila ang paggawa ng unang short film ni Kobe at muling nagtungo sa lihim na silid ni Audrey upang panoorin ang kanilang gawa. Pagdating sa huling bahagi ng pelikula, hindi napigilan ni Audrey na maiyak. Sinabi niyang ang pinakamahalagang bagay para sa isang direktor ay ang pagkakaroon ng mga matang marunong tumingin sa buhay. At matagal nang mayroon yon si Kobe. Unti-unting naging romantiko ang atmosphere nang mapag-usapan nila ang unang pag-ibig at unang halik na bagay sa romantic film na ginawa ni Kobe. Lumapit si Audrey at tila naghihintay ng halik. Ngunit pinigilan ni Kobe ang sarili. Sinabi niyang estudyante pa lamang sila. Hihintayin niya ang araw na pareho silang makapasok sa film school at kapag dumating yon, siya mismo ang unang hahalik kay Audrey. Natawa na lamang silang dalawa sa hiya at isinantabi muna ang kanilang nararamdaman upang pagtuunan ang paparating na exam. Sa ganoong paraan, magkasama nilang dinaanan ang pinakamagagandang taon ng kanilang kabataan habang pareho silang nangangarap ng isang malaking pangarap. Pagbalik sa kasalukuyan, naatasan si Audrey na mag-host ng isang experience program sa isang grape farm. Habang ginagawa ang shooting, biglang dumating ang kanilang special guest, walang iba kundi ang sikat na direktor na si Yanu o si Kobe. Hindi alam ni Audrey na matagal ng lihim na inayos ni Kobe ang lahat upang magkaroon ng pagkakataong muling mapalapit sa dati niyang kasintahan. Sa simula, todo iwas si Audrey sa kanya, ngunit wala siyang magawa dahil utos iyon ng kanyang mga superior. Habang nagre-rehearse para sa kanilang interview, sunod-sunod niyang tinanong si Kobe tungkol sa personal nitong buhay at kung bakit ito pumayag na lumahok sa programa. Ngunit mumiti lamang si Kobe at sinabing simple lang ang dahilan, gusto niya siyang makita. Pag-on ng kamera, agad namang naging napakaganda ng kanilang chemistry. Wala ni isang tao sa production team ang nakahalata na matagal na pala silang magkakilala. Ngunit sa tuwing sisigaw ang direktor ng cut, agad ding nawawala ang ngiti ni Audrey at bumabalik ang malamig niyang tingin kay Kobe. Sa sumunod na eksena, tinanong si Kobe kung bakit, sa kabila ng tagumpay niya sa ibang bansa, pinili pa rin niyang bumalik sa South Korea. Kalmado niyang sinabi na nais niyang gumawa ng isang bagong pelikulang pinamagatang Jeonsong Love Song. Iyon mismo ang screenplay na sinimulan nilang isulat 14 na taon na ang nakalipas ngunit hindi nila natapos. Pagkarinig sa pamagat, biglang natigilan si Audrey.
Hindi niya namalayang nabitawan niya ang kumpol ng ubas na hawak niya at bumagsak iyon sa lupa. Habang muling nagkakalapit sina Kobe at Audrey, patuloy naman si Benji sa pagde-deliver upang kumita. Kasabay nito, nagsusumite rin siya ng mga application sa iba't ibang entertainment company, umaasang mabibigyan siya ng pagkakataong maging artista. Isang araw, nagkataong nakasalubong niya ang isang senior na dati niyang nakasama sa kumpanya. Sa halip na suportahan siya, walang awang kinutya nito si Benji dahil hindi na siya gaanong bata at wala rin siyang sinumang makapangyarihang sumusuporta sa kanya. Hindi alam ni Benji na ang senior na iyon ay assistant na ngayon ng ina ni Cameron at isa rin sa mga direktang namamahala sa career ng sikat na aktres. Sakto namang nasaksihan ni Cameron mula sa itaas ang buong pangyayari. Nakita niyang minamaliit ang lalaking naging pansamantalang modelo niya noong nakaraan. Habang pinagmamasdan niya si Benji na patuloy na kumakapit sa pangarap na maging artista sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-unawa rito. Dahil maging siya ay nakararanas din ng parehong hirap. Ang kanyang inang si Linda ang namamahala sa kanyang career at halos kontrolado nito ang bawat desisyon niya sa buhay at trabaho. Samantala, habang bumibiyahe para sa shooting, magkatabing nakaupo sina Kobe at Audrey sa likod ng pickup truck. Nakapaligid sa kanila ang mga kahon ng bagong aning ubas. Biglang binanggit ni Kobe ang kwento tungkol sa Soro at sa kumpol ng ubas na napag-usapan nila noon. Gusto niyang ipaalala kay Audrey na huwag nitong isuko ang pangarap na gumawa ng pelikula hanggat hindi pa nito ibinibigay ang lahat ng makakaya. Dahil paano malalaman kung maasim ang berdeng ubas kung hindi man lamang ito titikman? Agad na naalala ni Audrey ang pangako ni Kobe noon na palagi itong magiging tuntungan niya kapag kailangan niya ng tulong. Ngunit para sa kanya ngayon, puro walang laman na salita na lamang ang mga yon. Mapanukso pa niyang sinabi na baka ang taong nagsasabing magiging tuntungan ay siya pa mismong magnakaw ng ubas ng iba. Nang mapansing baka marinig ng direktor at ng production team ang kanilang usapan, mabilis na hinawakan ni Audrey ang damit ni Kobe upang senyasan itong tumahimik. Ngunit dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng ibang impresyon ang mga tao sa paligid. Para makalusot, sinabi ni Audrey na napakalakas lamang ng hangin kaya natanggal ang buttons ng damit ng kanilang guest. Pagkatapos, kusa pa niyang hinila ang natitirang buttons, dahilan para bumuka ang harapan ng damit ni Kobe. Natawa na lamang ang kanilang boss at sinabihan siyang tahiin na lamang muli ang buttons pagdating nila sa destinasyon. At iyon nga ang ginawa ni Audrey. Habang tinatahi niya ang buttons na siya rin ang nakasira, iminungkahi niyang bilhin na lamang ni Kobe ang copyright ng screenplay na magkasama nilang ginawa noon at hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin. Ngunit tumanggi si Kobe. Hindi niya gustong bilhin lamang ang script. Ang gusto niya ay tapusin nilang dalawa ang kwentong hindi nila natapos. Diretsahan niyang sinabi na ibabalik niya kay Audrey ang nawalang pangarap nito, pati na rin ang unang pag-ibig na nawala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya at ipinaalala na hindi na sila mga estudyante ngayon, kaya hindi na niya kailangang magpigil tulad noon. Ngunit lalo lamang naging determinado si Audrey na panatilihin ang distansya nila. Kinuha niya ang bukwet at diretsyo itong ipinukpok sa mukha ni Kobe. Galit niya itong tinawag na walang hiya dahil wala itong ideya kung paano niya pinagdaanan ang mga nakaraang taon. Muling bumalik ang alaala ni Audrey sa mga araw bago ang college entrance exam. Bigla na lamang nawala noon si Kobe sa paaralan at sa buhay niya. Kung saan-saan niya ito hinanap dahil naniniwala pa rin siyang sabay silang kukuha ng exam para makapasok sa film school gaya ng ipinangako nila. Sa loob ng halos kalahating buwan, naghintay siya sa labas ng bahay nito sa init at ulan. Sumigaw man siya, tumawag o gumawa ng ingay sa labas, walang nangyari. Nang halos sumuko na siya, saka lamang nagpakita si Kobe. Ngunit sa halip na tuparin ang kanilang pangako, malamig nitong sinabi na pupunta siya sa Amerika upang mag-aral ng medisina ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Kahit masakit din yon para kay Kobe, pinilit niyang itanggi ang lahat ng kanilang napag-usapan. Sinabi niyang panandali ang bugso lamang ng damdamin ang pangarap niyang maging direktor at dapat nang kalimutan ni Audrey ang lahat ng sinabi niya noon. Tuluyang gumuho si Audrey. Inihagis niya kay Kobe ang hindi pa tapos na manuscript na pinaghirapan nilang dalawa. Para na rin niyang ipinagkatiwala rito ang kapalaran ng kanilang pangarap dahil ito ang taong minsang nangakong tutuparin iyon para sa kanya. Pagkaalis sa bahay ni Kobe, sumakay si Audrey sa sasakyang magdadala sa kanya sa lugar ng kanyang practical exam. Ngunit kahit matagal siyang naghintay, hindi dumating si Kobe. Nang umaandar na ang sasakyan, bigla siyang nagpasyang bumalik upang hanapin ito sa huling pagkakataon. Habang nasa daan, hindi sinasadyang nahulog ang hair tie na minsang regalo sa kanya ni Kobe. Nang bumalik siya upang pulutin yon, nasangkot siya sa isang malubhang aksidente. Matapos ang ilang linggong pagkawala ng malay, nagising si Audrey sa balitang pumanaw na ang kanyang ama. Napakalaki ng dagok na yon sa kanya. Kasabay pa nito ang masakit na rehabilitasyon upang matutong makalakad muli dahil sa nabaling binti at ang paghina ng kalagayan ng kanilang pamilya. Dahil sa lahat ng iyon, tuluyan niyang isinuko ang pangarap na maging direktor at piniling mamuhay ng mas praktikal. Sa isip niya, si Kobe ang taong kumuha ng kanyang kinabukasan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na niya ito tinitingnan bilang unang pag-ibig kundi bilang isang taong kinamumuhian niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, galit din si Audrey sa sarili dahil pakiramdam niya ay hindi niya nagawang lampasan ang kapalarang dumating sa kanyang buhay. Hindi lamang niya kayang sabihin iyon ng hayagan. Ang lahat ng sakit na iyon ay ibinahagi niya kay Benji, ang matalik niyang kaibigang palaging nasa tabi niya. Kahit hindi gusto ni Benji si Kobe, pinayuhan pa rin niya si Audrey na huwag isuko ang pasyon nito. Siya rin naman ay gumagawa ng iba't ibang trabaho upang maipagpatuloy lamang ang pangarap niyang maging artista.
Para sa kanya, maaaring nakakapagod ang problema sa pera at pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi yon dapat gawing dahilan upang talikuran ang pangarap. Makalipas ang ilang araw, ipinalabas ang unang episode ng programa at lumampas sa inaasahan ang naging reaksyon ng mga manonood. Labis na nagustuhan ng audience ang paglabas ng sikat na direktor na si Kobe kasama ang charming na reporter na si Audrey. Biglang dumami ang mga komento at agad nakita ng management ang pagkakataong ilipat ang programa sa mas magandang time slot. Dahil dito, inimbitahan ng boss si Audrey na kumain ng fried chicken ng silang dalawa lamang. Ngunit walang libreng pagkain. Habang kumakain sila, palihim siyang tinanong ng boss kung dati na bang magkakilala sina Audrey at Kobe. Nakangiting sinabi nito na paulit-ulit niyang pinanood ang kanilang footage buong gabi kaya napansin niyang may kakaiba sa kanilang dalawa. Muntik pang mabulunan si Audrey habang kumakain. Sa huli, sinabi na lamang niyang dati silang magka-schoolmate ngunit hindi naman sila malapit. Pagkatapos niyon, agad siyang binigyan ng panibagong trabaho. Kailangan niyang gawin ang lahat upang mapapayag si Kobe na muling lumabas sa programa. Wala nang ibang pagpipilian si Audrey dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang trabaho. Kaya may dalang bokwet, nagpunta siya sa Bunam upang hanapin si Kobe. Pagdating sa gate, matagal muna siyang nag-atubili bago nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok. Ngunit pagbukas pa lamang niya ng pinto, sakto namang nagdidilig si Kobe ng halaman at diretsong tumama sa kanya ang tubig. Nabasa siya mula ulo hanggang paa. Galit na galit si Audrey ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Agad namang pumasok si Kobe sa bahay upang kumuha ng tuyong damit na maaari niyang ipalit. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ayusin ang sarili upang hindi masira ang kanyang image sa harap ni Audrey. Hindi na rin nagtaka si Kobe kung bakit naroon siya. Sa mga nakaraang araw, napansin na niyang may isang taong palaging nagtatago at sumusunod sa kanya. Malinaw na ipinadala iyon ni Audrey upang bantayan siya. Kinailangan pang bumiyahe ng malayo ni Audrey papunta sa probinsya dahil naka-off ang telepono ni Kobe. Ang pakay niya ay makiusap na muli itong maging guest sa kanilang programa. Dahil nakapagtala ng record high ratings ang unang episode, halos maubos na ang boses ni Audrey sa kakapakiusap, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Kobe. Samantala, nag-message ang ina ni Kobe at sinabing bigla itong naging abala kaya hindi sila matutuloy sa pagkikita. Dahil dito, sumama na lamang si Kobe kay Audrey upang kumain ng tanghalian sa dati nilang paboritong restaurant. Habang kumakain, patuloy pa rin siyang nakiusap na maawa si Kobe at pumayag na muling lumabas sa programa dahil baka mawala ang kanyang trabaho at masira ang kanyang career. Tumawag pa ang kanilang direktor at mariing binalaan si Audrey na kapag hindi niya napapayag si Kobe o naunahan sila ng ibang station, may magiging problema siya. Sa huli, naawa rin si Kobe at pumayag na lumahok sa ikalawang pagkakataon. Samantala, ang ama ni Benji ay may isang mataong restaurant na nagbebenta ng sariwang seafood. Ngunit ayaw ni Benji na manatili sa bahay at tumulong sa kanyang ama. Kapag may mga customer na pumupuri sa matangkad at gwapong anak ng may-ari at sinasabing mukha itong artista, masayang ipinagmamalaki ng kanyang ama ang maliliit na role na nagawa na ni Benji. Ngunit wala namang nakakakilala sa mga yon. Sa kasalukuyan, patuloy siyang umiikot sa iba't ibang lugar upang mag-audition. Kahit maliit na role lamang, handa niyang subukan. Gayunpaman, kahit gaano siya magsikap, palagi niyang natatanggap ang parehong sagot, mas magandang kapalaran na lamang sa susunod. Dahil para maging artista, hindi sapat ang magandang itsura lamang. Ibang-iba naman ang sitwasyon ni Cameron na ang mismong ina ang namamahala sa isang entertainment company. Punong-puno ng shooting at events ang kanyang schedule at halos wala siyang araw ng pahinga. Ang kanyang inang si Linda ang nagdedesisyon kung anong events ang kailangan niyang puntahan upang mapanatili ang kanyang image. Kahit ayaw ni Cameron, wala ring saysay ang pagtutol niya. Mula sa damit hanggang sa hairstyle, kailangan niyang sundin ang lahat ng arrangement ng kanyang ina. Sa likod ng napakaliwanag na buhay ng isang sikat na artista, marami ring problemang hindi nakikita ng ibang tao. Samantala, sa probinsya, pinag-uusapan ng ilang matatandang babae sina Audrey at Kobe. Naalala nilang noong kabataan ng dalawa, palagi silang magkasama na parang hindi mapaghiwalay. Si Audrey ang dating baliw na baliw sa paggawa ng pelikula, ngunit ngayon si Kobe naman ang naging sikat na direktor. Para sa kanila, tila mapagbiro talaga ang tadhana. Nagpunta rin sina Audrey at Kobe sa bahay ng isang matandang babae. Doon, muling ibinigay ni Kobe kay Audrey ang screenplay ng Jeonsong love song, umaasang tatapusin nito ang ending na naiwan nilang hindi naisulat. Humingi rin siya ng tawad dahil pinaghintay niya si Audrey ng napakatagal. Kasabay nito, ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa nangyari maraming taon na ang nakalipas. Noon, sinuway ni Kobe ang kanyang ama at hindi kumuha ng exam para sa medical school. Labis na nagalit ang kanyang ama at pinagalitan at binugbog siya. Galit nitong tinanong kung dahil lamang ba sa isang babae ay nagawa niyang suwayin ang sariling ama. Sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang ina ngunit wala rin itong nagawa. Sa loob ng 10 araw, paulit-ulit na pinarusahan si Kobe at ikinulong sa bahay. Dumating sa puntong hindi na niya kayang tiisin ang lahat. Sa huli, napilitan siyang sumuko at pumayag na pumunta sa Amerika ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagtitiyaga ni Audrey. Halos kalahating buwan itong naghintay sa labas ng kanilang gate, bagay na labis niyang ikinonsensya. Ngayon, sinabi ni Kobe ang katotohanan hindi dahil umaasa siyang mauunawaan o mapapatawad siya ni Audrey. Ang gusto lamang niya ay kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Gayunpaman, hindi madaling gumaling sa loob lamang ng isang araw ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Galit na tumayo si Audrey at umalis. Nanatili naman si Kobe upang hintayin ang matandang babae at makasabay itong kumain ng hapunan.
Samantala, dumaan si Audrey sa restaurant ng kanyang ina. Nagreklamo ang kanyang ina na muli na namang tinaasan ng landlord ang bayarin at ipinahiwatig na kailangan nitong makahiram muna ng pera kay Audrey. Sa kasalukuyan, silang mag-ina na lamang ang magkakasamang umaasa sa isa't isa. Tinanong din siya ng kanyang ina tungkol sa paglabas ni Kobe sa kanyang programa. Ngunit umiwas si Audrey at ayaw niyang pag-usapan ang dating kaibigan. Sa halip, ipinagmalaki niyang nakapagtala ng record high ratings ang kanilang programa at pinuri pa siya ng direktor. Bukod sa pagtulong sa kanyang ina, nagbibigay din si Audrey ng pang-araw-araw na gastusin sa kanyang nakababatang kapatid. Sa bigat ng lahat ng responsibilidad sa pera na nakapatong sa kanyang balikat, wala na siyang lakas na muling buhayin ang pangarap niyang gumawa ng pelikula. Kaya walang pag-aalinlangang itinapon niya sa basurahan ang screenplay ng Jeon Song Love Song. Kinabukasan, nagkita naman sina Kobe at ang kanyang ina upang kumain sa seafood restaurant ng pamilya ni Benji. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon silang mag-ina ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Maingat at malambing na inasikaso ni Kobe ang kanyang ina. Hiniling naman nito na kahit minsan ay bumisita siya sa kanilang bahay dahil nais nitong maayos ang relasyon ng mag-ama. Ngunit mariing tumanggi si Kobe dahil hindi pa siya handang harapin ang kanyang ama. Pag-uwi niya, nakita niya ang damit na naiwan ni Audrey at naisip niyang isauli iyon. Samantala, nagmamadaling tumawid sa kalsada si Audrey nang hindi sinasadyang mabangga niya ang isang tao at mahulog ang lahat ng kanyang dala. Nang makita niya ang isang hair tie, bigla siyang natigilan at bumalik sa kanyang isip ang masakit na alaala ng nakaraan. Noon, matapos ang matinding pagtatalo nila ni Kobe, nasangkot siya sa isang aksidente sa kalsada. At ngayon, muntik na naman siyang mabangga ng sasakyan. Mabuti na lamang at naroon si Kobe at naabutan siya sa tamang oras. Sa isang iglap, muling bumalik sa isip ni Audrey ang imahe ni Kobe noong kabataan nila. Dahil sa takot, namuo ang luha sa kanyang mga mata at mahigpit niyang niyakap si Kobe. Nagpunta silang dalawa sa ospital upang magpasuri. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbabago ang mga tao upang makaangkop sa buhay. Maaaring kumupas ang magagandang alaala, ngunit ang masasakit na karanasan ay nananatiling nakaukit sa puso. Mahinahong sinabi ni Kobe na yon mismo ang dahilan kung bakit naroon siya. Gusto niyang tulungang paghilumin ang mga sugat na yon. Kinabukasan, may shooting si Audrey sa isang malayong istasyon ng tren. Mula madaling araw hanggang gabi ay walang tigil siyang nagtrabaho bago nakauwi. Ganito kapagod ang halos bawat araw ng kanyang buhay. Gayunpaman, nananatiling mahirap kalimutan ang pangarap niyang gumawa ng pelikula noong kabataan niya. Ang screenplay na Jeon Song Love Song ay pinaghirapan nilang buuin ni Kobe. Gusto ni Audrey ng malungkot na ending, samantalang mas gusto ni Kobe ang masayang pagtatapos. Bawat linya ng screenplay ay hindi lamang naglalaman ng kanilang passion noong kabataan, kundi pati na rin ng mga alaalang pinagsaluhan nilang dalawa. Napabuntong hininga si Audrey habang iniisip kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pangarap na matagal niyang iniwan. Samantala, ikinuwento ni Kobe sa kanyang senior ang muli nilang pagkikita ng kanyang unang pag-ibig. Umaasa siyang magbabago ang isip ni Audrey at papayag itong makipagtulungan sa kanya upang matapos ang proyekto nilang Jeon Song Love Song. Sa kabilang banda, gumaganap si Cameron bilang isang SP bride sa isang production. Nagkataon namang nakakuha rin si Benji ng supporting role sa parehong production. Sa oras ng break, palihim na lumabas si Cameron upang kumain ng pack meal nang makasalubong niya si Benji. Ikinuwento niyang nagsasawa na siya sa walang tigil na shooting. Biglang kumalam ang tiyan ni Benji dahil bilang supporting actor, wala siyang natanggap na pagkain. Kaya ibinigay ni Cameron sa kanya ang natitira niyang kimbap. Bilang kapalit, hiniling niyang isama siya ni Benji sa isang mabilis na paglibot sa syudad. Mabilis silang naglibot sa mga kalsada sakay ng motor. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Cameron ng gaan at pansamantalang nakalimutan ang pagod at pressure sa kanyang buhay. Masayang-masaya rin si Benji dahil kasama niya ang magandang aktres. Nagmamadaling bumalik si Cameron sa set at hindi niya namalayang naiwan sa kanya ang helmet ni Benji. Dahil dito, pinakiusapan niya si Amelia na hanapin ang address nito. Ngunit agad namang ipinaalam ni Amelia sa ina ni Cameron ang nangyari. Dinala ni Cameron ang helmet at hinintay si Benji sa rooftop. Nagulat naman si Benji na personal siyang binisita ng isang sikat na aktres. Mula sa rooftop, tanaw ang malaking LED screen na nagpapakita ng advertisement ni Cameron. Ibig sabihin, araw-araw ay nakikita ni Benji ang mukha nito mula roon. Ibinahagi ni Cameron na kahit maganda at mayaman siya, wala siyang kahit isang kaibigang talagang mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Iminungkahi ni Benji na maaari silang maging magkaibigan at mas madalas na mag-usap. Bago umalis, isinulat ni Cameron ang kanyang numero ng telepono sa helmet ni Benji. Samantala, nakipagkita ang ina ni Cameron sa isang business partner. Ito ay si Alan, isang CEO na bagong balik mula Amerika at gustong makipagtulungan sa isang proyekto ng pelikula. Gayunpaman, ginagawa pa lamang ang screenplay. Nabalitaan ni Linda na tungkol sa isang hindi natapos na first love ang kwento ng script. Sa katunayan, si Kobe ang humiling kay Alan na makipag-usap kay Linda tungkol sa posibilidad ng collaboration. Ang problema, nasa kamay pa rin ni Audrey ang screenplay ng Jeon Song Love Song. Kaya minadali ni Alan si Kobe na kunin yon bago tuluyang mapunta sa basurahan. Sakto namang tumawag si Audrey at pinapunta agad si Kobe sa TV station para sa isang emergency meeting. Dahil dito, iniwan ni Kobe si Alan sa gitna ng daan upang puntahan siya. Pagdating doon, lasing na lasing ang direktor na nagpatawag ng meeting. May masama itong ugali na kapag nalalasing ay pinipilit nitong ipagmaneho siya ng kanyang mga tauhan pauwi. Ngunit sa pagkakataong iyon, ipinagtanggol ni Kobe si Audrey at sinabing nakainom din ito kaya hindi maaaring magmaneho.
Nagmatigas pa rin ang direktor, kaya sa inis ni Kobe ay ibinunyag niya ang isang sikreto. Pinagalitan pala ng mga nakatataas ang direktor at sinabi sa kanyang dahil kay Audrey kaya tumaas ng husto ang ratings ng programa. Ngunit sa likod nito, patuloy pa rin itong sinisisi si Audrey, sinasabing pabaya siya sa trabaho at palagi pang tinatakot na tatanggalin. Nang marinig iyon ni Audrey, nagalit siya at nagpa siyang turuan ng leksyon ang direktor. Napakabilis niyang nagmaneho kaya halos masuka sa takot ang direktor. Para kay Audrey, sobra na ang pang-aabuso nito sa mga tauhang nagtatrabaho ng husto. Hindi pa rin nawawala ang kanyang galit kaya muntik na silang magkasagutan ng pisikal hanggang sa mapunit pa ang kanyang damit. Sa sobrang inis, itinapon ni Audrey sa ilog ang susi ng sasakyan. Nag-alala si Kobe kaya tahimik lamang siyang sumunod at patuloy siyang inalagaan. Nagpunta silang dalawa sa isang inuman at doon nag-usap. Inamin ni Audrey na hindi niya mahal ang kasalukuyan niyang trabaho, ngunit pinahahalagahan pa rin niya yon. Noong una, plano lamang niyang gawin iyon pansamantala upang mabayaran ang mga utang ng pamilya, ngunit hindi niya namalayang ilang taon na pala siyang nanatili roon. Namuo ang luha sa mga mata ni Audrey habang nagkukwento, dahilan para maantig si Kobe. Para sa kanya, si Audrey pa rin ang unang pag-ibig na hindi niya kailanman makakalimutan. Kinabukasan, nagising si Audrey sa bahay ni Kobe na magaan ang suot at wala siyang maalala sa mga nangyari dahil sa sobrang kalasingan niya noong nakaraang gabi. Sa sobrang hiya, balak niyang palihim na umalis. Ngunit sakto namang dumating si Alan upang yayain si Kobe na mag-almusal. Dahil sa takot na makita, mabilis na nagtago si Audrey sa banyo. Ngunit naroon pala si Kobe at naliligo. Napilitan silang manatiling napakalapit sa isa't isa upang hindi sila mahuli ni Alan. Noong nakaraang gabi, sobrang lasing ni Audrey at kung ano-ano ang ikinuwento niya hanggang hating gabi. Habang naglalakad pa uwi, patalon-talon pa siya at pinilit si Kobe na samahan siya sa buong daan. Sa sobrang saya at kalasingan, pumayag pa siyang makipagtulungan kay Kobe sa paggawa ng pelikula. Inamin din niyang maingat pa rin niyang iniingatan ang screenplay ng Jeon Song Love Song. Pagkatapos, mapaglaro siyang lumapit sa gitna ng ilog at muntik nang mahulog. Mabuti na lamang at mabilis siyang nahawakan ni Kobe. Nauwi iyon sa mahigpit nilang pagkakayakap. Kaya nang magising si Audrey kinabukasan at maalala ang nangyari, gusto niyang magtago sa sobrang hiya. Ngunit bago siya makaalis, dumating si Alan upang yayain si Kobe na mag-almusal, kaya napilitan siyang magtago sa banyo kung saan naroon naman si Kobe na naliligo. Dahil sa malamig na tubig at takot na mahuli, lalo silang napalapit sa isa't isa. Mula sa labas, minamadali ni Alan si Kobe at tinatanong kung bakit napakaingay sa loob. Tahimik lamang silang dalawa at halos hindi humihinga upang hindi mabuking. Hindi rin maiwasan ni Audrey na mapatingin sa gwapong mukha at matipunong katawan ni Kobe. Nang makabawi sa pagkabigla, lumabas si Audrey at naghintay sa sala. Dahil sobrang lasing siya noong nakaraang gabi, ang natatandaan lamang niya ay ang pagpayag niyang gumawa sila ng pelikula. Ngunit ibinunyag ni Kobe na may isa pa siyang padalos-dalos na ginawa. Isinuko pala ni Audrey ang inuupahan niyang bahay at ipinasa yon sa ibang renter. Gulat na gulat siyang umuwi upang tingnan kung totoo yon. At tama nga si Kobe. May bagong renter nang dumating, tiningnan na ang bahay at nagbigay na rin ng deposit. Kahit magsisi pa si Audrey, huli na upang bawiin ang desisyon. Sa huli, nagpasya siyang pirmahan ang kontrata bilang writer na makikipagtulungan kay Kobe bilang direktor. Dahil unang pagkakataon niyang gawin yon, halatang kinakabahan siya. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi niya agad mailagay ang stamp sa kontrata. Pinalakas ni Kobe ang kanyang loob at nangakong gaano man kahirap ang landas na tatahakin nila, palagi siyang mananatili sa tabi niya. Unti-unting nawala ang kaba ni Audrey at tuluyan niyang nilagyan ng stamp ang kontrata. Binati sila ni Alan dahil sa wakas ay nasa iisang panig na silang dalawa. Kanina pa niya napansin ang sapatos ng isang babae kaya alam na rin niyang naroon si Audrey. Nang malaman niyang wala na itong matitirhan, iminungkahi niyang pansamantala muna itong manatili sa hotel at nangakong tutulungan siyang humanap ng bagong bahay. Pagkatapos, kinausap ni Alan ang direktor ng TV station at ipinaalam na magre-resign na si Audrey upang lumipat sa kanilang kumpanya. Siyempre, ayaw pumayag ng direktor na mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanilang programa. Inakala niyang nagkaroon lamang sila ng maliit na hindi pagkakaunawaan kaya nagagalit si Audrey at gustong umalis. Ngunit isa-isang inilantad ni Alan ang mga maling ginagawa ng direktor. Pinapagmaneho nito ang mga tauhan, ipinapagawa sa kanila ang editing, pinapapasok o pinapadalo sa meetings para sa kanya, nagbibigay ng hindi makatwirang trabaho sa contractual employees, at nagtatanggal pa ng empleyado ng walang sapat na dahilan. Binalaan siya ni Alan na kapag pinahirapan pa niya si Audrey, maaari silang magkita sa korte. Sa huli, wala nang nagawa ang direktor kundi payagang umalis si Audrey. Sa wakas, nakalaya si Audrey sa trabahong hindi niya mahal at opisyal na bumalik sa landas ng pagsusulat na matagal niyang iniwan. Muling nagliyab ang kanyang pasyon sa paggawa ng pelikula. Ngunit makalipas lamang ang isang oras, tila nawala agad ang apoy na yon. Dahil napakatagal na niyang hindi nagsusulat, wala siyang maisip na bagong ideya. Kaya iminungkahi ni Kobe na manood sila ng ilang pelikula upang makakuha siya ng inspirasyon. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Benji na pumalit sa isang eksena dahil nahuli ang isang artista. Pinuri ng direktor ang kanyang husay sa pag-arte. Bukod dito, matangkad at gwapo siya kaya maganda rin ang dating niya sa kamera. Kung magpapatuloy siya ng ganoon, maaari siyang maging isang promising actor sa industriya. Ngunit nagselos ang senior na dati nang minamaliit si Benji nang marinig nitong pinupuri siya ng direktor. Tinawag nito si Benji sa labas at binalaang huwag agawin ang trabaho at role ng ibang tao. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng pang-insulto. Sakto namang nahuli sila ni Cameron.
Agad niyang pinagsabihan ng senior at ipinaalala ang balitang nasangkot ito sa bullying noong nag-aaral pa. Hanggang ngayon, dala pa rin ito ang parehong ugali. Binalaan niya na kapag kumalat sa internet ang balitang iyon, maaaring tuluyang masira ang karir nito. Pagkatapos, inilagay pa ni Cameron ang hindi pa nauubos na sigarilyo sa bulsa ng senior. Diretsahan niyang sinabi na mabuting kaibigan niya si Benji at hindi niya hahayaang apihin o maliitin ito ng kahit sino. Samantala, magkasamang nanood sina Audrey at Kobe ng ilang romantic films. Nang makita nila ang isang karakter na tumatakbo sa ulan, bigla nilang naalala ang kanilang kabataan. Napaisip sila kung magiging iba kaya ang buhay nila kung noong araw na iyon ay naging matapang si Kobe at hinawakan ang kamay ni Audrey upang pigilan itong umalis. Naalala rin nila ang mga panahong lumiliban sila sa klase, gumagala kung saan-saan at naglalaro sa ulan. Mga alaala iyong mahirap burahin kahit lumipas pa ang maraming taon. Habang patuloy silang nanonood, hindi nila namalayang pareho na pala silang nakatulog. Maingat na binuksan ni Kobe ang pinto at balak sanang buhatin si Audrey papunta sa kwarto. Ngunit bahagyang nakadilat pala ang mga mata nito. Napansin iyon ni Kobe kaya napahiya si Audrey at mabilis na tumakbo papasok sa kwarto upang magtago. Nag-message naman si Alan kay Kobe at sinabihang bumalik na sa kanyang kwarto upang matulog, ngunit tumanggi siya. Sa gabing iyon, pinili ni Kobe na matulog sa sofa dahil gusto niyang manatiling malapit kay Audrey. Nakita niya ang hair tie nito, napangiti at marahang isinuot iyon sa kanyang pulso. Kinabukasan, napansin agad ni Alan ang hair tie sa kamay ni Kobe at inakalang may romantikong nangyari sa dalawa noong nakaraang gabi. Noong kabataan ni Audrey, napakadali para sa kanya ang pagsusulat. Kapag nagsimula siyang magsulat, tuloy-tuloy lamang ang paglabas ng mga ideya. Ngunit ngayon, kahit isang salita ay hirap siyang maisulat. Buong araw siyang nag-isip ngunit wala pa rin siyang mabuo na bagong script. Kapag nagpatuloy iyon, maapektuhan ang schedule ng production ng pelikula. Biglang nag-message si Kobe at iminungkahi na lumabas muna siya upang makalanghap ng sariwang hangin o kaya ay sabay silang kumain. Ngunit iniwasan siya ni Audrey at sa halip ay nagpunta sa parke upang magpahangin. Doon, narinig niya ang ilang matatandang nag-uusap tungkol sa mga kabataan ngayon. Sinasabi nilang malakas kumain ngunit tamad magtrabaho at nakababahala na rin ang unemployment rate ng mga kabataan. Napabuntong hininga si Audrey habang nakikinig na para bang siya mismo ang tinutukoy ng mga matatanda. Tinawagan niya si Benji at hiniling na isama siya nito sa isang event upang kumita siya ng dagdag na pera. Ibinahagi rin niya ang takot na baka mabigo niya si Kobe. Akala niya, kapag nag-resign siya sa TV station at nag-focus sa pagsusulat, malaya na niyang maipagpapatuloy ang kanyang passion. Ngunit makalipas ang ilang araw, wala pa rin siyang maisulat kahit isang salita. Samantala, nagpunta si Kobe sa hotel upang sunduin si Audrey para kumain, ngunit pagdating niya roon, wala na ito. Samantala, napagalitan ng husto si Cameron ng kanyang ina. Maraming viewers ang nagkomento online na sa pelikulang ginagawa niya kasama ang kanyang male co-star, hindi raw sila mukhang magkasintahan dahil masyadong pilit at hindi natural ang kanilang acting. Nabalitaan din ng kanyang ina na ipinagtanggol ni Cameron ang isang baguhang aktor at tinakot pa ang kanyang co-star gamit ang upos ng sigarilyo. Dahil dito, mahigpit siyang pinagbawalan ng kanyang ina na makihalubilo sa mga taong itinuturing nitong mababa ang katayuan. Samantala, napadaan si Kobe sa isang mall at nagkataong nakita niya si Benji na namimigay ng perfume samples. Nandoon din si Cameron para dumalo sa isang event bilang endorser ng isang brand. Halatang hindi gaanong gusto ni Cameron si Kobe dahil sa sandaling magkita sila ay agad niya itong pinaringgan at inasar. Ngunit ibang-iba ang pakikitungo niya kay Benji dahil naging malambing at magaan ang tono niya rito. Ikinuwento ni Benji na minsan na silang naging magkapitbahay. Matapos ang ilang maikling usapan, nagtungo si Cameron sa bahagi ng mall kung saan gaganapin ang raffle event. Nagkataon namang nag-apply si Audrey bilang host ng event upang kumita ng dagdag na pera. Agad niyang pinasigla ang buong venue at ginawang mas kapanapanabik ang raffle. Tuwang-tuwa naman ang mga fans dahil nagkaroon sila ng pagkakataong mapalapit sa kanilang idolo. Mula sa malayo, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Kobe si Audrey dahil ayaw niya itong istorbohin habang nagtatrabaho. Lumabas na lamang siya at naupo sa isang bench upang hintayin matapos ang trabaho nito. Nang makita siya ni Audrey, kinabahan ito at agad na kumuha ng malaking costume head ng tupa upang maitago ang sarili. Dahil limitado ang kanyang nakikita, paikot-ikot siyang naglakad hanggang sa tuluyan niyang mabangga si Kobe. Alam na alam ni Kobe na si Audrey ang nagtatago sa loob ng costume, ngunit matigas pa rin itong itinanggi ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mapagtantong nahuli na siya, inis niyang itinapon ang costume head. Dapat sana ay magalit si Kobe dahil sa halip na magsulat ay gumagawa si Audrey ng kung ano-anong sideline. Ngunit naintindihan niya ang pagkalito at frustration nito. Matapos muling magpa siyang habulin ang kanyang pasyon, ngunit hindi agad naging maayos ang lahat, alam niyang mas matindi ang pressure na nararamdaman ni Audrey. Kaya sa halip na pagalitan siya, pinalakas ni Kobe ang kanyang loob. Sinabi niyang kailangan ng oras at mahabang pasensya upang makagawa ng isang obra. Mahaba pa ang kanilang tatahaking landas at marami pang pagsubok, ngunit ang mahalaga ay sabay nilang haharapin ang lahat. Naantig si Audrey at halos mapaluha sa narinig. Pag-uwi niya, inayos niya ang kanyang sarili at muling binalikan ang mga sinabi ni Kobe. Napagtanto niyang hindi ang paggawa lamang ng isang obra ang tunay na dakila, kundi ang patuloy na pagsasama hanggang sa dulo ng kanilang tatahaking landas. Kinabukasan, inayos nilang dalawa ang kanilang mga gamit at bumalik sa kanilang probinsya. Masaya si Kobe dahil hindi sumuko si Audrey at nagawa nitong bumangon muli. Umaasa siyang ang magandang baybay na puno ng alaala ng kanilang kabataan ay makatutulong upang muling mabuksan ang malikhaing isip ni Audrey.
Naging komportable naman si Audrey nang makabalik sa bahay ng kanyang ina at kapatid. Sa isang pagkakataon, bigla niyang tinanong ang kanyang ina kung anong klaseng tao ba ang gusto nitong maging siya. Nalaman na rin ng kanyang ina na nag-resign siya sa TV station, ngunit hindi naman siya nito pinagalitan. Sinabi ng kanyang ina na marami namang ibang trabaho at hindi kailangang manatili sa isang bagay na hindi niya gusto. Kaya inamin ni Audrey na bumalik siya sa bahay upang magsulat ng screenplay. Sinabi rin niyang pumayag siyang makipagtulungan kay Kobe. Biglang nagbago ang masayang atmosphere. Nagalit ang kanyang ina at sinabi nitong ang pagsusulat ay para lamang sa mga mayayamang taong may matibay na suporta. Para sa isang mahirap na pamilya, walang saysay ang paghabol sa mga bagay na ganoon. Dagdag pa nito, dahil kay Kobe kaya naging mahirap ang buhay ni Audrey. Ayaw ng kanyang ina na muling ulitin ng anak ang parehong pagkakamali at muling masangkot kay Kobe. Nauwi sa matinding pagtatalo ang mag-ina. Kinabukasan, wala na sa bahay si Audrey. Nag-iwan siya ng savings book na may 10 milyong won at nagtungo sa bahay ni Kobe upang pansamantalang doon manatili. Nagulat si Kobe nang makita siya ng napakaaga. Agad silang nagsimulang gumawa ng plano para sa screenplay. Gagamitin nila ang lumang draft bilang basehan, ngunit mahirap itong muling isulat mula sa pananaw nila ngayon matapos ang mahigit 10 taon. Para makatipid ng oras, kailangan muna nilang ayusin ang kabuuang structure ng kwento. Nakagawa na si Kobe ng framework at hinati-hati na rin niya ang bawat eksena. Kailangan nilang magsulat at mag-edit ng magkasama, kaya tila magsisimula na naman ang mga araw na palagi silang magkasama na parang hindi mapaghiwalay. Unti-unti nilang nabawi ang kanilang inspirasyon at nakapagsimula ng mga unang pahina ng bagong draft. Sa isang bakanting oras, tumawag si Audrey sa senior niyang si Sophie upang makipagkwentuhan. Tinukso siya nito na delikado ang magsama sa isang bahay ang isang lalaki at babae dahil madaling mabuo muli ang damdamin. Sinabi pa nitong parang apoy at dayami lamang iyon kapag matagal na magkalapit, tiyak na magliliyab. Baka hindi pa nila matapos ang screenplay ay magkaroon na sila ng anak. Namula sa hiya si Audrey sa pang-aasar. Samantala, nagkataong nakasalubong ni Sophie si Alan. Matipuno ang tindig nito at mahusay magsalita ng English, kaya agad nitong nakuha ang atensyon ni Sophie. Dahil siksikan sa elevator, napalapit sila sa isa't isa at hindi sinasadyang naiwan ang lipstick ni Sophie sa damit ni Alan. Dahil may pupuntahan siyang appointment, mabilis niyang isinulat ang kanyang numero ng telepono sa damit nito at nangakong babayaran niya ang pagpapalinis. Ang appointment ni Sophie ay isang blind date na inayos ng kanyang pamilya. Ikinuwento ng lalaking kadate niya na mahilig itong maglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Sophie naman ay mahilig sa football. Ngunit hindi siya makapag-focus sa kanilang usapan dahil tila tinamaan na siya kay Alan. Para sa kanya, ito ang tipo ng lalaking elegante, matalino at kaakit-akit na madaling makapagpapakilig sa maraming babae. Dahil dito, kinanselan niya ang blind date at sinundan ang kanyang nararamdaman, iniwan naman ang kadate niya na labis na nadismaya. Mabilis siyang nagtungo sa front desk ng hotel upang hingin ang impormasyon ng guest na hinahanap niya, ngunit tumanggi ang hotel dahil pribado ang impormasyon ng mga bisita. Hindi sumuko si Sophie at inilarawan ang lalaki bilang matangkad, gwapo, napakaakit at mahusay magsalita ng English. Nagkataong eksaktong tumutugma ang description kay Alan na nakatayo lamang sa tabi niya. Masayang lumapit si Sophie at diretsahang inalok itong makipag-date sa kanya. Sakto namang may tumawag kay Alan. Nang sagutin niya ang telepono, tinawag niya ang kausap na Honey, dahilan upang madismaya si Sophie dahil inakala niyang may partner na ito. Ngunit si Kobe lamang pala ang nasa kabilang linya. Sadyang mahusay lamang si Alan sa magalang na pagtanggi. Nag-usap sina Kobe at Alan tungkol sa plano para sa screenplay at tila maayos na ang takbo ng kanilang proyekto. Samantala, tinanggihan ni Audrey ang panibagong sideline sa mall kahit handa silang bayaran siya ng 3 beses na mas mataas bilang host. Pinatay pa niya ang kanyang telepono dahil gusto niyang buong-buong mag-focus sa pagsusulat. Masayang umiti si Kobe dahil dito. Tuwing naubusan ng ideya si Audrey at napapakamot na lamang sa ulo, agad siyang tinutulungan ni Kobe. Ngunit sa tuwing napakalapit nito sa kanya, hindi maiwasang uminit ang buong katawan ni Audrey. Habang nakatingin sa mapupulang labi at mapangakit na mga mata ni Kobe, hindi niya mapigilang lumunok. Dahil dito, naalala niya ang biro ni Sophie na baka magkaroon muna sila ng anak bago matapos ang screenplay. Kaya nagdesisyon si Audrey na lumabas at doon na lamang magsulat upang mas makapag-focus. Gayunpaman, nanatili sa isip niya ang kaba at kilig na naramdaman niya kanina. Sa halip na maging distraction, naging material pa yon upang makakuha siya ng inspirasyon. Isinulat niya ang tunay niyang nararamdaman at ginamit iyon upang bigyan ng buhay ang mga karakter sa kanilang screenplay. Nang mabasa yon ni Kobe, tahimik siyang napangiti. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan ngunit hindi pa rin nakakauwi si Audrey. Dahil naka-off ang kanyang telepono, hindi siya makontak. Sa isang sulok, tahimik na iniisip ni Audrey ang lahat ng nangyari mula nang muli niyang makita ang kanyang unang pag-ibig. Para bang isang pelikulang mabagal na pinapatakbo sa harap niya ang lahat. Mula sa galit at sama ng loob, unti-unti silang nagbukas muli sa isa't isa hanggang sa nagpasya silang magtulungan. Sakto namang dumating si Kobe na may dalang payong at hinahanap siya. Hindi na napigilan ni Audrey ang kanyang sarili. Agad siyang tumakbo papunta rito at mariing hinalikan si Kobe. Matapos ang napakaraming taong pagkakahiwalay at pagtatago ng kanilang nararamdaman, sa wakas ay nangyari rin ang kanilang unang halik. Ngunit matapos ang ilang sandali, biglang natauhan si Audrey at napagtantong naging masyado siyang padalos-dalos. Matapos agawin ang unang halik ni Kobe, mabilis siyang tumakbo palayo. Pagbalik nila sa bahay, nagpalit silang dalawa ng basang damit. Agad namang nagpaliwanag si Audrey.
Sinabi niyang dahil sa sobrang pagsusulat ng romantic scenes ay naapektuhan lamang siya ng kanyang ginagawa. Para sa kanya, magkasama sila bilang magkatrabaho at hindi dapat magkaroon ng personal na damdamin habang ginagawa ang proyekto. Kaya dapat ituring na lamang na isang pagkakamali ang halik at kalimutan iyon. Ngunit hindi pumayag si Kobe. Sinabi niyang hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Pareho na silang matatanda at hindi na 18 taong gulang na mga bata. Tinanong niya kung napakahirap bang maging tapat ni Audrey sa sarili niyang nararamdaman. Sa sobrang galit, pumasok si Kobe sa kanyang kwarto at matagal na nagkulong doon. Pagkatapos, malakas niyang sinabi kay Audrey na umuwi na lamang at matulog sa sarili nitong bahay dahil naiirita siyang makita ito roon. Nasaktan ang pride ni Audrey kaya agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at galit na umalis. Nagpasya si Audrey na bumalik sa bahay ng kanyang ina. Pagdating niya roon, agad siyang ipinaghanda ng hapunan ng kanyang ina. Humingi rin ito ng tawad sa mga nasabi niya noon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinuportahan siya ng kanyang ina sa pangarap niyang maging direktor at hinikayat siyang patunayan ang sarili. Dahil sa tuwa, hindi napigilan ni Audrey na maiyak. Kinabukasan, binisita naman ni Kobe ang isang matandang babae na kilala niya pa noong high school. Sa tuwing umuwi siya sa Bunam, palagi niya itong dinadalaw at kinakausap. Ngunit sa pagkakataong iyon, nadatnan niyang walang malay ang matanda kaya agad niya itong dinala sa ospital. Napilitan tuloy siyang pumunta sa ospital ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng doktor na nagkaroon ng diabetic coma ang matanda, ngunit maayos na ang kondisyon nito ngayon. Pagkatapos, sinabi ng doktor kay Kobe na malamang ay hindi na siya nito maalala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si May, isa sa mga dating kaibigan ni Audrey. Agad siyang naalala ni Kobe at hindi makapaniwalang lumaki na ito at naging doktor. Ngunit mas nagulat siya nang sabihin ni Mina na pangasawa niya si Jen na isa rin sa dati nilang mga kaibigan at mayroon na rin silang anak. Masayang-masaya si Kobe para sa kanilang dalawa dahil pareho niya silang naging kaibigan noon. Samantala, nakikipag-date si Sophie sa isang lalaki nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya yon, si Alan pala ang tumatawag. Nagawa nitong makuha ang numero niya at tinanong kung libre ba siya. Hindi na nagdalawang isip si Sophie. Agad niyang sinabi kung nasaan siya at pinauwi pa ang lalaking kasama niya sa date. Hindi nagtagal, dumating si Alan. Nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang sarili na magkaroon naman ng personal na buhay sa halip na puro trabaho lamang ang iniisip. Bukod pa rito, nagustuhan din niya ang pagiging matapang at diretsahan ni Sophie. Kahit unang pagkakataon pa lamang nilang magkasamang dalawa, marami agad silang napagkwentuhan. Nakilala nila ang trabaho ng isa't isa at nalaman ni Alan na direktor si Sophie. Pagkatapos, bumalik sila sa hotel at ipinagpatuloy ang kanilang gabi roon. Samantala, nasa bahay ni Kobe si Audrey at nagtataka kung bakit hindi pa ito nakakabalik dahil may trabaho silang dapat gawin ng magkasama. Tinawagan siya ni Kobe at ikinuwento ang nangyari sa matandang babae. Sinabi niyang nasa ospital siya ng kanyang ama at humingi ng paumanhin dahil kailangan munang magtrabaho ni Audrey ng mag-isa sa araw na yon. Kinabukasan, nagpasya si Audrey na puntahan si Kobe sa ospital. Samantala, napag-uusapan sa buong ospital ang pagdating ng matagumpay na direktor na anak ng may-ari noong nakaraang gabi. Nagkataong nagkasabay sina Kobe at ang kanyang ama sa elevator. Pagkakita pa lamang ni Kobe rito, agad siyang natigilan at hindi makapagsalita. Biglang inilabas ng kanyang ama ang susi ng elevator at manumanong pinahinto yon. Pinatay pa nito ang ilaw dahil alam nitong may trauma si Kobe sa madidilim at saradong lugar. Noong bata pa kasi siya, ikinukulong siya ng kanyang ama sa isang madilim na silid bilang parusa. Dahil dito, tuluyang bumagsak ang emosyon ni Kobe. Naupo siya sa sahig habang bumabalik sa kanyang isip ang lahat ng paghihirap na dinanas niya mula sa kanyang ama. Sinabihan siya ng kanyang ama na mananatili siyang mahina at bigo dahil kahit sinubukan niyang tumakas, bumalik pa rin siya sa lugar nito. Pagkatapos, muling pinaandar ng kanyang ama ang elevator. Pagbukas ng pinto, sakto namang papasok si Audrey at agad niyang nakita si Kobe na nakaupo sa sahig. Mabilis siyang lumapit, niyakap ito at pinakalma bago niya sinamahan pabalik sa bahay. Ngunit nanatiling tahimik si Kobe at diretsyo siyang pumasok sa kanyang kwarto. Umupo si Audrey sa labas ng pinto at sinabi niyang mananatili siya roon kahit ayaw nitong magsalita. Sinubukan niyang magkwento upang mapagaan ang loob nito. Binanggit niyang nalaman niyang nakita ni Kobe si May. Pinag-usapan din nila ang relasyon nito kay Jin at pinagtawanan kung paano naging kakaiba ang kanilang pagsasama, lalo na dahil padalos-dalos si Jin at iniwan pa ang trabaho upang maging web story writer. Hindi na malaya ni Kobe na napapangiti na pala siya habang nakikinig. Doon niya napagtantong kahit saglit ay nakalimutan niya ang ginawa ng kanyang ama. Taos-puso niyang pinasalamatan si Audrey dahil nasa tabi niya ito. Kinagabihan, magkasama naman sina Benji at Cameron dahil magkaibigan na sila ngayon. Gusto ni Cameron na mas makilala siya kaya ikinuwento ni Benji ang kanyang buhay. Sinabi niyang nagmula siya sa isang mahirap na pamilya at may restaurant ang kanyang ama. Tutol na tutol ang kanyang ama sa pangarap niyang umarte dahil gusto nitong manatili siya at tumulong sa restaurant. Ngunit pinili ni Benji na sundan ang kanyang pangarap. Sa kabila ng maraming taon ng pagsisikap, wala pa rin siyang nararating kundi pagiging supporting actor. Dahil nagbukas ng loob si Benji, nagpasya rin si Cameron na sabihin ang mga bagay tungkol sa sarili na hindi alam ng ibang tao. Inamin niyang napakasama ng relasyon niya sa kanyang ina dahil hindi siya nito tinuring bilang isang anak. Mula pagkabata, pinalaki lamang siya nito upang maging mahusay na artista kahit ano pa ang kapalit. May isang pagkakataon noong bata pa siya na may shooting siya para sa isang milk commercial. Dahil paulit-ulit ang retake, pinilit siya ng kanyang ina na uminom ng maraming gatas hanggang sa sumama ang pakiramdam niya.
Dahil sa buhay na ipinilit sa kanya ng kanyang ina, halos wala siyang naging kaibigan at hindi niya naranasan ang maraming normal na bagay na karaniwang nararanasan ng ibang tao. Kinabukasan, nagising si Alan at wala na si Sophie, kaya pinuntahan niya ito sa trabaho. Gusto sana ni Sophie na paalisin siya dahil para sa kanya, natapos na ang nangyari sa pagitan nila. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng boss ni Sophie. Sa halip, inalok nito si Alan na lumahok sa isang reality show na tinatawag na love series. Agad pumayag si Alan dahil si Sophie ang direktor ng programa. Ibig sabihin, araw-araw niya itong makikita. Napagdesisyonan niyang hindi na niya hahayaang madaling mawala sa kanyang buhay si Sophie. Kinagabihan, kasama ni Kobe si Audrey nang ilabas niya ang kanyang telepono at tawagan ang kanyang ina upang kumustahin ito. Ngunit bigla siyang nagmadaling pumunta sa kanyang ina. Pagdating niya roon, nakita niyang bugbog ito. Nalaman niyang ang kanyang ama ang nanakit rito dahil lamang nakita nitong kausap siya nito sa telepono. Agad niyang hiniling kay Audrey na samahan ang kanyang ina at ibalik ito sa bahay. Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang ama na tahimik lamang na nakaupo na tila walang nangyari. Hinawakan ni Kobe ang kanyang ama at binalaang huwag na nitong lalapitan o sasaktan muli ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng lalaki na asawa niya yon at pinaalalahanan si Kobe na hindi naman talaga niya ito ina. Tinulak niya si Kobe upang paalisin. Bago ito makaalis, sinabi pa ng kanyang ama na mayroon talaga siyang malaking talento sa pagsira ng buhay ng ibang tao, lalo na kay Audrey. Doon niya ibinunyag na dahil kay Kobe ay nagkaroon ng kapansanan si Audrey. Nalaman ni Kobe na noong araw na sinabi niyang pupunta siya sa Amerika at nakipaghiwalay kay Audrey, na aksidente ito nang malubha at dinala pa sa ospital ng kanyang pamilya. Nakipagtalo rin noon ang ina ni Audrey sa kanyang ama dahil naniniwala itong si Kobe ang dahilan kung bakit napahamak ang kanyang anak. Pagkarinig nito, agad na iniwan ni Kobe ang kanyang ama at tumakbo papunta kay Audrey. Pagkakita sa kanya, agad niyang tiningnan ang mga binti nito at nakita ang peklat mula sa operasyon. Habang umiiyak, paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa lahat ng nangyari rito dahil sa kanya. Naunawaan ni Audrey na nalaman na niya ang buong katotohanan mula sa kanyang ama. Pinunasan niya ang mga luha ni Kobe at hiniling na hinaan nito ang boses dahil natutulog ang kanyang ina. Nang kumalma ito, pabirong sinabi ni Audrey na kung alam lamang nito kung gaano niya ito kamahal noon, baka umabot pa sa langit ang yabang nito. Ipinaliwanag niyang dahil sa pagmamahal niya kay Kobe kaya siya mismo ang nagdesisyong bumalik at hanapin ito. Kaya wala itong kasalanan sa aksidenteng nangyari sa kanya dahil kusa niyang ginawa ang lahat ng desisyon noong araw na yon. Kinabukasan, nagising si Kobe at nadatnan ang kanyang ina na naghahanda ng almusal. Sinabi nitong babalik na ito sa bahay dahil siguradong gising na ang kanyang asawa at hahanapin siya. Ngunit mariing sinabi ni Kobe na hindi na siya babalik doon. Sinabi rin niyang kinuha na niya ang lahat ng gamit nito. Dinala niya ang kanyang ina sa bahay ng matandang babaeng kamakailan lamang ay naospital. Hiniling niya rito na araw-araw na dumalaw at alagaan ang matanda kapag wala siyang oras. Pagkatapos, bumalik siya sa trabaho kasama si Audrey. Mula noon, mas lalo niya itong inalagaan kaysa dati at handa niyang gawin ang lahat upang maging komportable ito. Sa wakas, natapos din nilang dalawa ang screenplay at naisulat ang ending ng kanilang pelikula. Nang gabing iyon, nagpasya silang uminom ng magkasama bilang pagdiriwang sa kanilang natapos. Masaya silang nagkwentuhan ng buong sigla na para bang bumalik sila sa pagiging matalik na magkaibigan noong kabataan nila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang production at filming team para sa pelikulang Jeonsong Love Song. Nakatrabaho na nila noon si Kobe, ngunit dahil iyon ang unang pelikula ni Audrey, wala silang ideya kung sino siya. Ang ikinalungkot ni Audrey ay wala man lamang nagtangkang kilalanin siya. Halos hindi siya pinapansin ng buong team. Nang mapansin ni Kobe na malungkot siya, tinanong niya kung ano ang problema. Doon tuluyang inilabas ni Audrey ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang para siyang multo sa sarili nilang film team dahil walang interesadong malaman kung sino siya. Ang alam lamang ng lahat ay kaibigan siya ni Kobe mula high school at malamang ay tinutulungan lamang siya nito dahil matagal na silang magkakilala. Pagkasabi niyon, iniwan niya si Kobe at naglakad palayo. Samantala, kailangan ng pelikulang Jeonsong Love Song ng malaking pondo kaya ipinadala ni Alan ng screenplay sa kumpanya ni Linda, isa sa pinakamalalaking investor at producer sa Korean film industry. Napakaganda at emosyonal ng kwento kaya hindi napigilan ni Linda na maiyak habang binabasa yon. Kahit hindi maganda ang relasyon nila ni Kobe, nagpasya pa rin siyang suportahan ang pelikula. Ngunit may mahalagang lakad si Linda kaya umalis muna siya ng kumpanya. Pagkaalis niya, palihim namang pumasok sa opisina si Cameron. Ang tunay niyang pakay ay nakawin ang company seal ng kanyang ina dahil ginagamit iyon nito upang pumirma ng mga kontrata para sa kanya nang walang pahintulot niya. Ngunit aksidente niyang nakita ang screenplay ng pelikulang Jeonsong Love Song. Nang basahin niya yon, pakiramdam ni Cameron ay parang ginawa mismo ang pelikula para sa kanya. Doon niya napagdesisyonang kailangan niyang makuha ang lead role sa pelikulang iyon. Patuloy na minamanmanan ni Linda ang kanyang anak at nalaman niyang madalas nitong puntahan si Benji. Dahil gusto niyang protektahan si Cameron mula rito, nagpasya siyang pumirma ng kontrata kay Benji, ngunit may napakahalagang kondisyon, kailangan itong tuluyang lumayo kay Cameron. Napakahirap ng kondisyong iyon para kay Benji dahil nahulog na talaga ang loob niya kay Cameron. Hindi rin niya gustong biguin ito bilang kaibigan. Ngunit iyon na ang una at marahil huling pagkakataon niyang maging isang tunay na artista, kaya sa huli ay pinili niyang pirmahan ang kontrata. Kinabukasan, kinausap naman ni Kobe ang buong film crew. Mariin niyang sinabi na kailangan nilang igalang si Audrey dahil siya ang writer at direktor ng pelikula, katulad niya.
Kailangan din kunin ang opinyon nito sa bawat desisyon at hindi nila maaaring patuloy itong baliwalain. Pagkatapos, pinapunta ni Audrey si Kobe sa running track sa lungsod. Doon, tumakbo siya ng 3 ikot upang ipakitang maayos ang kanyang kondisyon. Sinabi niyang ayaw niyang kaawaan siya ni Kobe o patuloy itong makonsensya dahil sa nangyari sa kanya. Habang umiiyak, sinabi niyang napakaraming mahihirap na bagay ang hinarap niya ng mag-isa. Kaya ang gusto niya mula kay Kobe ay tulungan siyang mapanatili ang lakas na yon at huwag na siyang tingnan ng may awa. Pinunasan ni Kobe ang kanyang mga luha at sinabi na ang pasyon at katatagan mismo ni Audrey ang dahilan kung bakit niya ito minahal. Para patunayan na karapat-dapat siyang magmahal, sinabi niyang lalayo muna siya upang mabigyan si Audrey ng pagkakataong mamuhay ng sarili niyang paraan. Ngunit humingi rin siya ng kaunting panahon upang maayos ang sarili niyang nararamdaman. Sinubukan ni Audrey na magkunwaring ayos lamang sa kanya ang sinabi nito at nagpasalamat pa. Ngunit pagkalayo niya, hindi niya napigilang umiyak dahil hindi naman talaga iyon ang gusto niyang mangyari. Sa panahong iyon, mas maraming oras ang ginugol ni Kobe kasama ang kanyang ina at ang matandang babae. Nang magpadala ang kanyang ama ng driver upang sunduin ang asawa nito, sinabi ni Kobe sa driver na bumalik na lamang at ipaalam na tatawag siya ng pulis kapag ipinilit nilang kunin ang kanyang ina. Hindi na ito babalik kasama ng sinuman. Samantala, nagsimula na ring mag-shoot si Alan para sa programang dinidirect ni Sophie. Isa itong dating show kung saan maninirahan sa iisang apartment ang isang grupo ng mga lalaki at babae. Lahat ng mangyayari sa kanila ay kukunan ng kamera at ang layunin ng programa ay magkaroon ng tunay at natural na pag-ibigan sa pagitan ng mga participants. Samantala, kahit matindi ang pagtutol ng ama ni Benji sa pagpasok niya sa pag-arte, gusto pa rin itong tulungan ang anak sa anumang paraan. Nang malaman niyang gumagawa ng bagong pelikula sina Kobe at Audrey, personal siyang pumunta sa bahay ni Kobe. Binigyan niya ito ng hard drive na naglalaman ng lahat ng dating acting projects ng kanyang anak at hiniling na bigyan si Benji ng pagkakataon sa bago nilang pelikula. Iyon mismo ang hinihintay na dahilan ni Kobe kaya agad niyang tinawagan si Audrey at pinapunta ito sa kanyang bahay. Si Audrey naman ay naghihintay din ng ganitong pagkakataon kaya mabilis siyang naghanda at pumunta roon. Nang malaman niyang nais tulungan ng ama ni Benji ang anak nito, magkasama nilang pinanood ni Kobe ang lahat ng acting projects ni Benji sa loob ng 1 oras. Napakarami ng mga yon, ngunit halos wala ni isang eksena ang umaabot ng 1 minuto. Kinabukasan, sinabi ni Linda kina Alan at Kobe na nakahanap na siya ng angkop na male lead para sa pelikulang Jeonsong Love Song. Nang puntahan nila upang makita kung sino ito, nagulat si Kobe nang makitang si Benji ang pinili at nalaman niyang pinapirma na ito ni Linda ng kontrata. Dahil kilalang kilala ni Kobe si Linda, sigurado siyang may dahilan ito kung bakit kinuha si Benji at malamang ay para sa sariling kapakinabangan nito. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Benji na kanselahin ang kontrata. Ngunit sinabi ni Benji na hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong iyon. Ipinaliwanag naman ni Alan kay Kobe na may inilagay na kondisyon si Linda, papayag lamang itong manatili si Audrey sa pelikula kung kasama rin si Benji. Dahil gusto ni Kobe na magtagumpay ang unang pelikula ni Audrey, napilitan siyang tanggapin ang lahat ng kondisyon ni Linda. Pag-uwi ni Benji, nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Cameron. Ngunit malamig at halos walang galang siyang lumayo rito. Sinabi niyang hindi sila magkaibigan dahil nagmula sila sa dalawang magkaibang mundo at hiniling niyang umalis na ito. Masakit para kay Benji ang ginawa niya dahil alam niyang pinili niya ang kanyang pangarap kaysa kay Cameron. Kinabukasan, sinabi ni Kobe kay Audrey na si Benji ang magiging male lead ng bago nilang pelikula. Ipinaalam din niyang pumirma na ito sa isang malaking production company. Agad itong pinuntahan ni Audrey upang batiin. Ngunit hindi makaramdam ng saya si Benji sa tagumpay dahil sa ginawa niya kay Cameron. Hindi rin niya napigilang sabihin kay Audrey na napilitan si Kobe na tanggapin ang mga kondisyon ni Linda para lamang manatili siya sa pelikula. Labis na naantig si Audrey nang malaman iyon. Kaya bumili siya ng hapunan at pinuntahan si Kobe na abala pa rin sa pagtatrabaho ng gabing iyon. Nagpasalamat siya rito sa lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Pagkatapos, tinawagan naman ni Benji ang kanyang ama upang sabihin na nakapirma na siya ng kontrata bilang lead actor sa isang bagong pelikula. Tuwang-tuwa ang kanyang ama at hiniling na magsikap pa siya upang lalo nitong maipagmalaki ang anak. Samantala, kinuha ni Cameron ang company seal dahil nagpasya siyang huwag nang i-renew ang kontrata sa kanyang ina at maging isang independent actress. Ngunit nang malaman iyon ni Linda, nagkunwari lamang itong walang narinig. Sinabi niya sa anak na magpahinga muna ng ilang araw at pagkatapos ay bumalik upang i-renew ang kontrata at ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Cameron si Audrey. Dahil isa siyang sikat na aktres, hindi makapaniwala si Audrey na personal siyang pinuntahan nito upang makiusap na ibigay sa kanya ang lead role sa bago nilang pelikula. Binigyan ni Audrey si Cameron ng pagkakataong patunayan ang sarili. Pumunta siya sa meeting kasama sina Alan at Kobe tungkol sa pelikula at pagkatapos ay sinenyasan si Cameron na pumasok. Pagpasok niya, ginampanan ni Cameron ang isang eksenang kinabisado niya mula sa screenplay na nakita niya sa opisina ng kanyang ina. Napakaganda ng performance niya at naging malinaw na bagay siya sa lead role. Ngunit tinanggihan pa rin siya ni Kobe sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Cameron na hindi na niya i-renew ang kontrata sa kanyang ina. Mula ngayon, gusto niyang kontrolin ang sarili niyang career at piliin lamang ang mga proyektong tunay niyang nararamdamang bagay sa kanya, hindi dahil sa pera o kasikatan. Nakumbinsi si Kobe sa kanyang sinabi at ipinaalam na tanggap na siya sa kanilang pelikula. Ipinaliwanag din niyang tinanggihan niya ito noon dahil ang nakita niya ay isang babaeng isinama lamang ng kanyang ina sa audition at tila napilitang sumali sa pelikula.
Ngunit ngayon, dumating si Cameron dahil sarili niya itong desisyon, kaya nakita niyang talagang bagay ito sa role. Hiniling niyang panatilihing lihim muna ang pagkakapili sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang ang magiging leading man niya ay isang bagong aktor na pinirmahan ng kanyang ina, si Benji. Agad na pinuntahan ni Cameron si Benji at itinulak ito habang tinatanong kung bakit ito pumirma ng kontrata sa kanyang ina. Ipinaliwanag ni Benji na yon na ang nag-iisa niyang pagkakataon upang magtagumpay bilang artista. Pagkatapos, hiniling niyang lumayo na si Cameron sa kanya dahil iyon ang kondisyong inilagay ng kanyang ina sa kontrata. Tinanong ni Cameron kung mahal ba siya nito. Sandaling natahimik si Benji bago sumagot na hindi. Lubos na nasaktan si Cameron at tinanong kung ano kung gayon ang lahat ng namagitan sa kanila dahil sigurado siyang hindi lamang siya ang nakaramdam ng espesyal na koneksyon. Ngunit nagsinungaling si Benji at sinabing wala siyang naramdaman para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niyang umalis na ito. Tuluyang umalis si Cameron matapos niyang makita ang litrato nilang dalawa na nakahandusay sa sahig. Sa araw na pumirma si Cameron ng kontrata para sa pelikula, inimbitahan din nina Audrey at Kobe si Benji upang mas makilala nilang dalawa ang isa't isa at sabay na basahin ang screenplay. Ngunit nasasaktan pa rin si Cameron sa ginawa ni Benji, kaya napakalamig ng pakikitungo niya rito. Napansin yon nina Audrey at Kobe at napagtantong may problema sa pagitan nilang dalawa. Pinayuhan nila sina Cameron at Benji na matutong tanggapin at makisama sa isa't isa dahil kailangan nilang magkaroon ng magandang chemistry upang maging matagumpay ang pelikula. Matapos ang kanilang trabaho, umalis na sina Benji at Cameron. Nagpatuloy naman sa pag-uusap sina Audrey at Kobe. Dahil tungkol sa pag-ibig ang kanilang pelikula, biglang tinanong ni Kobe kung tunay ba ang pagmamahalan nila noong high school o simpleng teenage feelings lamang iyon. Sandaling natahimik si Audrey bago amining tunay na pagmamahal iyon. At mukhang naroon pa rin hanggang ngayon. Sinabi rin niyang nalaman niyang pumayag si Kobe sa lahat ng kondisyon ni Linda para lamang manatili siya sa pelikula at matulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Hindi na raw niya kayang magkunwaring hindi niya nakikita kung gaano kalaki ang puso at pagmamahal ni Kobe para sa kanya. Kaya hiniling niya rito na huwag tumigil sa pagmamahal sa kanya. Labis na natuwa si Kobe dahil sa wakas ay inamin na rin ni Audrey na mahal pa rin siya nito. Mula sa araw na yon, may tuturing na muling nagkabalikan ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagsimula na ang shooting ng pelikula. Ngunit biglang dumating si Linda sa filming location at galit na ipinahinto ang shooting. Agad niyang kinuha ang kanyang anak na si Cameron upang isama palayo dahil hindi naman siya mismo ang pumayag na sumali ito sa pelikula. Agad na lumapit si Kobe upang pakalmahin siya. Sinabi niyang lumampas na si Linda sa hangganan sa ginawa nito at hiniling na ayusin nito agad ang sitwasyon. Ngunit tumawa lamang si Linda at sinabing sorpresa lamang iyon para mas maging masigla ang pagsisimula ng shooting. Dahil malamig ang panahon, sinabi pa niyang mamimigay siya ng libreng jackets sa buong team. Matapos ang shooting, magkasamang pinuntahan ni Kobe, Audrey, Cameron at Benji si Linda. Para kay Linda, pinirmahan ni Kobe ang kanyang anak upang pilitin siyang sumunod sa gusto nito. Kaya binantaan niyang ihihinto niya ang production ng pelikula. Sinabi naman ni Kobe na hindi niya magagawa iyon dahil kapag pinatigil niya ang pelikula, pati si Cameron ay mapapahamak. Biglang sinabi ni Benji na aalis na lamang siya sa proyekto. Napagtanto na raw niyang hindi para sa kanya ang magulong industriyang iyon. Dahil dito, sinabi ni Linda na wala na ang problema at maaari na lamang silang maghanap ng ibang male lead. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Benji si Linda upang tuluyang kanselahin ang kontrata. Ngunit biglang dumating si Cameron at sinabi sa kanyang ina na i-renew niya ang kontrata sa kumpanya nito. Ngunit may isang kondisyon, kailangan manatili si Benji bilang lead actor ng pelikula. Para kay Linda, magandang kasunduan yon. Ngunit nilinaw ni Cameron kay Benji na hindi niya yon ginawa para sa kanya. Ngayon ay obligado siyang tapusin ang pelikula upang patunayan sa kanyang ina na wala talagang namamagitan sa kanila kundi trabaho lamang. Sa araw ding iyon, sinira ng ama ni Kobe ang pinto ng bahay ng anak at sa pilitang pumasok upang hanapin ang kanyang asawa. Galit na galit itong nagwasak ng anumang bagay na makita niya. Maya-maya, dumating si Linda mula sa likuran at sinabi niyang nakunan niya sa video ang lahat ng ginagawa nito. Binalaan niyang kapag hindi ito umalis, isusumbong niya ito sa pulisya. Sinabi rin ni Linda na naging baliw siya noon dahil minahal niya ang isang lalaking katulad nito at nakipagrelasyon nang hindi alam na may asawa na pala ito. Tinanong siya ng ama ni Kobe kung galit pa rin ba siya hanggang ngayon. Sinagot naman siya ni Linda at sinabing may sakit ito kung nakalimutan na nito ang ginawa sa kanya. Noon, ikinulong siya nito sa isang ospital sa probinsya upang hindi niya maipahamak ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pinilit siyang ituloy ang pagbubuntis upang pagkatapos manganak ay kunin nito ang kanilang anak at umalis. Sakto namang dumating sina Kobe at Audrey sa bahay. Pagkakita sa sirang pinto, agad silang pumasok at nadatnan doon ang ama ni Kobe at si Linda. Lumapit agad ang ama ni Kobe at sinampal siya bago tanungin kung nasaan ang asawa nito. Sinabi ni Kobe na hindi na babalik sa kanya ang kanyang ina. Hindi makapaniwala ang ama niya na naging ganoon daw siya kahina para makipagsanib puwersa sa tunay niyang ina na minsang tumalikod sa kanya, sabay turo kay Linda. Doon na unawaan ni Audrey na si Linda pala ang tunay na ina ni Kobe. Ngunit agad sinabi ni Linda na tigilan na ng ama nito ang pagsasalita dahil hindi man lamang siya nabuhay kahit isang araw bilang ina ni Kobe. Sinabi naman ni Kobe na wala siyang pakialam sa kanilang dalawa at pinalaya sila sa kanyang bahay. Bago umalis, binalaan pa siya ng kanyang ama na ibalik agad ang asawa nito, kung hindi ay baka hindi na niya ito makitang maayos ang mukha sa susunod. Napakabigat ng buong pangyayari para kay Kobe, lalo na dahil naroon si Audrey at nasaksihan ng lahat.
Lumapit si Audrey at niyakap siya habang umiiyak. Doon ikinuwento ni Kobe ang buong katotohanan. Nang ipanganak siya ni Linda, kinuha siya ng kanyang ama at sa pilitang ipinasa sa asawa nito ang responsibilidad sa pagpapalaki sa kanya. Gayunpaman, buong pagmamahal siyang pinalaki ng babae na parabang tunay niya itong anak. Ngunit nanatiling marahas ang ama ni Kobe sa kanyang asawa. Gusto nitong palakihin ang anak upang maging doktor din katulad niya. Dumating pa sa puntong nagdesisyon si Kobe noong bata pa siya na tumakas sa bahay at puntahan si Linda. Nakiusap siyang kunin siya nito at hayaang mamuhay kasama niya hanggang sa paglaki para hindi na mahirapan ang babaeng nagpapalaki sa kanya. Ngunit hindi na antig si Linda. Dinala lamang siya nito pabalik sa kanyang ama. Pagkakita ni Kobe sa kanyang ina, agad siyang tumakbo papunta rito at sinabing gusto niyang tumakas dahil pakiramdam niya siya ang dahilan ng paghihirap nito. Akala niya kapag nawala siya, titigil na rin ang kanyang ama sa pananakit dito. Ngunit sinabi ng kanyang ina na si Kobe ang dahilan ng kanyang kaligayahan at mawawala ng saysay ang kanyang buhay kapag wala ito. Ginawa rin nito ang lahat upang mapunan ang sakit na dulot ng pagtalikod sa kanya ng tunay niyang ina. Nang marinig ang lahat, humingi ng tawad si Audrey dahil hindi niya alam ang buong pinagdaanan ni Kobe. Sinabi pa niyang mas malakas ito kaysa sa kanya dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito, nagawa pa rin itong magtagumpay sa buhay. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa filming location upang tingnan ang takbo ng kanilang trabaho. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, nakatanggap sila ng napakagandang balita. Nagawa nilang makuha ang sikat na aktor na si Jom bilang special guest sa pelikula. Agad na tumingin si Benji kay Audrey dahil alam niyang hindi ito matutuwa sa balitang iyon. Si Jom kasi ang dati niyang kasintahan. Naging magkasintahan sila noong nasa universidad pa, ngunit naghiwalay din kalaunan. Bilang pagdiriwang, inimbitahan ni Kobe ang buong team sa hapunan at inuman. Ngunit naparami ang inom ni Benji hanggang sa halos hindi na niya mahanap ang kanyang kwarto. Tinulungan siya ni Cameron at kinuha ang susi mula sa kanya upang maipasok siya. Ngunit bigla siyang niyakap ni Benji mula sa likuran. Sinabi niyang labis siyang humihingi ng tawad. Marami siyang gustong sabihin, ngunit sa sandaling iyon, sorry lamang ang kaya niyang sabihin. Tinanong ni Cameron kung ano pa ang gusto niyang sabihin. Doon inamin ni Benji na mahal talaga niya ito. Sinabi niyang pakiramdam niya ay pinaparusahan siya araw-araw dahil palagi niya itong nakikita ngunit hindi niya maaaring makasama. Naantig si Cameron sa narinig ngunit hindi rin niya makalimutan ang sakit na idinulot nito. Kaya sinabi niyang gusto niyang patuloy siyang mahalin ni Benji at pagdusahan ang resulta ng ginawa nito. Kinabukasan sa filming location, biglang bumagsak ang isang malaking karatula malapit kay Audrey. Muntik na siyang matamaan, ngunit biglang dumating si Jom at iniligtas siya na parang isang superhero. Matinding nagselo si Kobe nang makita si Audrey sa mga bisig ng dati nitong kasintahan. Hindi lamang iyon, nag-alala pa si Audrey kay Jom dahil nasugatan ito habang inililigtas siya. Dinala niya ito upang linisin at gamutin ang sugat. Habang nilalapatan niya ng gamot si Jom, mapaglaro nitong kinurot ang mga pisngi niya. Hindi na nakatiis si Kobe. Agad niyang kinuha si Audrey at sinabing marami pa silang trabaho. Nang makalayo sila kay Jom, tinanong niya kung bakit hindi sinabi ni Audrey na dati pala nitong kasintahan si Jom. Tinanong naman ni Audrey kung paano niya nalaman. Sinabi ni Kobe na halatang halata naman. Ipinaliwanag ni Audrey na balak naman talaga niyang sabihin sa kanya ang lahat bago dumating si Jom, ngunit masyado lamang itong maagang dumating. Pagkatapos, pabiro niyang sinubukang pakalmahin si Kobe at sinabing huwag itong mag-alala. Samantala, lumapit si Jom kay Benji at lumabas na matalik pala silang magkaibigan. Mula kay Benji, nalaman ni Kobe na maayos at mutual naman ang paghihiwalay ni na Audrey at Jom. Walang malaking problema sa pagitan nila, hindi tulad ng nangyari kina Kobe at Audrey. Alam din ni Jom ang kwento ni na Audrey at Kobe kaya sinasadya lamang niyang asarin si Kobe, lalo na dahil alam niyang mahal pa rin ito si Audrey. Ngunit diretsahang sinabi ni Audrey kay Jom na hindi siya komportable sa ginagawa nito. Hiniling niyang panatilihin na lamang nila ang relasyon bilang aktor at direktor. Dahil dito, kahit paano ay nabawasan ang selos ni Kobe. Samantala, sa dating show na Love Series, may isang babaeng participant na nahulog ang loob kay Alan. Kailangan itong umamin sa harap ng kamera at si Alan naman ang magdedesisyon kung tatanggapin o tatanggihan niya ang nararamdaman nito. Humingi ng tawad si Alan at tinanggihan ang babae sa harap ng kamera. Pagkatapos ng shooting, pinuntahan niya si Sophie na labis na nalungkot sa nangyari sa babaeng participant. Sinabi ni Alan na palagi nitong iniintindi ang damdamin ng ibang tao pero hindi nito iniisip ang nararamdaman niya. Mahal niya si Sophie, ngunit siya naman ang patuloy na tumatakbo palayo sa kanya. Sinabi ni Sophie na gusto talaga niyang umalis. Binalaan siya ni Alan na kapag umalis siya sa pagkakataong iyon, iyon na talaga ang magiging katapusan nila. Humingi lamang ng tawad si Sophie at iniwan siya. Samantala, hindi pa rin kayang tuluyang bitawan ni Jom si Audrey. Sinubukan niyang buksan muli ang usapan tungkol sa dati nilang relasyon dahil mahal pa rin talaga niya ito. Ngunit gusto ni Audrey na tuluyan ng isara ang usaping iyon. Diretsahan niyang sinabi na nagkabalikan na sila ni Kobe dahil hindi niya nagawang tumigil sa pagmamahal dito. Sakto namang naroon si Kobe at sapat na rin para sa kanya ang lahat ng nangyayari. Lumapit siya at sinabi kay Jom na nauunawaan niyang hindi nito alam noon na nagkabalikan na sila. Ngunit ngayong alam na nitong hindi lamang sila simpleng dating magkasintahan ni Audrey, hiniling niyang igalang na nito ang kanilang boundaries. Sinabi rin niyang kung hindi, siya na mismo ang bahalang humarap dito sa sarili niyang paraan. Pagkatapos, isinama niya si Audrey at umalis. Ngunit kinabukasan, isang malaking problema ang sumabog sa filming location.
Naglabas ng audio recording ang assistant ni Linda mula noong nasa bahay sila ni Kobe. Dahil dito, nalaman ng media na illegitimate child si Kobe at si Linda pala ang tunay niyang ina na tumalikod sa kanya. Ibig sabihin, magka-half-sibling sina Kobe at Cameron sa panig ng ina. Labis ang pagkabigla ni Cameron dahil wala siyang alam tungkol dito. Agad na dumating si Linda at sinubukang ilayo ang mga reporter sa filming location. Sa unang pagkakataon, nakita siyang mahina at desperado. Sinubukan din niyang pakalmahin ang kanyang anak na halos gumuho dahil sa lahat ng nalaman nito. Ngunit ayaw nang makinig ni Cameron at gusto na lamang nitong umalis. Hindi na kayanan ni Linda ang pagkataranta ng anak kaya sinampal niya ito. Sa huli, nakawala rin si Cameron at tuluyang umalis. Hindi siya tinantanan ng mga reporter. Ngunit tahimik na lumapit si Benji at walang nakapansing iniabot nito sa kanya ang susi ng kanyang bahay. Sinabi niyang pumunta muna siya roon dahil walang sinuman ang makakahanap sa kanya. Dahil sa nangyari, kinailangan ni Kobe na umalis muna sa production at hiniling kay Audrey na pansamantalang ipagpatuloy ng mag-isa ang trabaho sa pelikula. Sakto namang tumawag si Sophie kay Audrey at sinabi nitong nag-resign na siya sa kanyang trabaho at hindi rin maayos ang kanyang kalagayan. Ikinuwento naman ni Audrey ang malaking problemang kinakaharap ng kanilang pelikula. Hiniling niyang pumunta si Sophie sa filming location upang kahit paano ay suportahan siya emotionally. Kasabay nito, maaari rin itong gumanap sa isang maliit na eksena dahil nagkaroon sila ng problema sa mga extra. Kinabukasan, kinakabahang nagtungo si Audrey sa filming location. Iyon ang unang pagkakataong pupunta siya roon nang wala si Kobe. Tinipon niya ang buong film crew at ipinakita sa kanila ang orihinal na screenplay ng pelikula. Ipinaliwanag niyang sinimulan niyang gawin yon noong high school pa lamang siya. Sinabi rin niyang iyon ang kanyang pangarap at ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Hiniling niyang pagkatiwalaan siya at tulungan siyang maisakatuparan iyon. Naantig ang lahat sa sinabi niya kaya nangako silang ibibigay ang buong makakaya at agad silang nagsimulang magtrabaho. Dahil nagkaroon ng problema sa mga extra, napilitan din gumanap si Alan sa isang maliit na role. Hindi niya alam na makakasama niya sa eksena si Sophie. Sa eksena, kailangan nilang magpaputok kasama ang ilang tao bago silang lahat bumagsak na parang patay. Ngunit nang mahiga si Alan sa lupa at makita si Sophie sa tabi niya, nasira niya ang eksena. Pagkatapos ng shooting, magkasama silang tumayo at hindi makapaniwalang pinagtagpo na naman sila ng tadhana. Ngunit sinabi ni Sophie na yon na ang huling pagkakataon dahil nagpa siya na siyang umalis ng bansa. Tinanong ni Alan kung ginagawa ba niya ang lahat ng iyon dahil mahal siya nito. Sumagot si Sophie na yon nga ang dahilan. Mahal niya si Alan, ngunit hindi niya kayang harapin ang pagmamahal na yon kaya hiniling niyang unawain siya. Tinanggap ni Alan ang kanyang nararamdaman at sinabi na lagi niyang aalalahanin kung paano sila nagkakilala at kung paano sila maghihiwalay. Para sa kanya, pareho iyong magiging ilan sa pinakamagagandang sandali ng kanyang buhay dahil naroon si Sophie. Pagkatapos ay umalis siya, kahit hindi niya alam kung magagawa ba talaga niyang kalimutan ito. Samantala, pinuntahan ni Kobe si Cameron sa bahay ni Benji. Nagbago ng husto ang pakikitungo niya rito ngayong alam na nitong magkapatid sila. Sinabi niyang palagi siyang naroon para sa kanya at hinikayat itong bumalik sa shooting dahil hindi matatapos ang pelikula kung wala siya. Kinabukasan, panibagong problema ang dumating. Nalaman ni Audrey na pansamantalang ihihinto ang kanilang pelikula dahil sa problema sa financing. Labis siyang pinanghinaan ng loob sa balita, ngunit dumating si Kobe upang pakalmahin siya. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Kobe si Linda upang ayusin ang problema. Sinabi niyang handa siyang umalis sa pelikula at ipaubaya ng buo kay Audrey dahil handa niyang gawin ang kahit ano upang matupad nito ang pangarap. Hiniling din niya kay Linda na magsakripisyo para sa kanyang anak na si Cameron dahil maaaring masira ang career nito dahil sa mga nangyayari. Hiniling pa ni Kobe na makasama siya sa isang press conference makalipas ang 3 araw. Doon sila hihingi ng tawad sa nangyari at ipaliliwanag na pareho lamang silang naging biktima ng kanyang ama. Ngunit ayaw itong gawin ni Linda. Ayaw niyang humingi ng tawad kaninuman. Makalipas ang 3 araw, pinuntahan ni Kobe ang matandang babae upang kumustahin ito at ang kanyang ina. Ngunit nalaman niyang umalis na pala ang kanyang ina at nag-iwan lamang ng sulat para sa kanya. Sa sulat, sinabi ng kanyang ina kung gaano niya kamahal si Kobe dahil ito ang nag-iisang magandang bagay sa kanyang buhay. Ngunit napagtanto niyang siya rin pala ang dahilan ng napakaraming paghihirap nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana napilitang manatili si Kobe sa tabi ng kanyang ama at tiisin ang lahat ng masasakit na bagay para lamang protektahan siya. Matapos basahin yon, nagtungo si Kobe sa press conference. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Inamin niyang si Linda talaga ang kanyang biological mother, ngunit sa pangalan lamang. Para kay Kobe, ang tunay niyang ina ay ang asawa ng kanyang ama, ang babaeng nag-alaga at nagpalaki sa kanya at nagtiis ng napakaraming paghihirap para sa kanya. Hiniling niya sa media na huwag idamay ang pelikula dahil hindi lamang iyon proyekto niya. Maraming tao ang nagsumikap at nagtrabaho ng husto para mabuo iyon. Ngunit habang patuloy na bumabagsak ang napakaraming personal na tanong mula sa mga reporter, unti-unting nahirapan si Kobe na sumagot. Biglang dumating si Linda. Sa huli, nagpasya rin siyang magsakripisyo para kay Cameron at para kay Kobe. Ipinagtanggol niya silang dalawa at ikinuwento ang buong katotohanan. Sinabi niyang hindi niya alam noon na may asawa na ang ama ni Kobe. Nang mabuntis siya, pinilit siya nitong ituloy ang pagbubuntis at nagbantang sisirain ang kanyang career. Baguhang aktres lamang si Linda noon kaya natakot siya para sa kanyang kinabukasan. Inamin niyang kasabwat din siya sa mga nangyari dahil pumayag siyang sumunod sa ama ni Kobe. Kaya hiniling niyang silang matatanda ang parusahan at huwag ang kanilang mga anak.
Pagkatapos ng press conference, pinuntahan ni Cameron ang kanyang ina. Sa wakas, naunawaan niyang mahal pala talaga siya nito kahit hindi iyon naipakita dahil sa napakahigpit nitong paraan. Niyakap niya si Linda at sinabi niyang gusto niyang maging independent actress. Gusto niyang mula ngayon ay mag-ina na lamang ang relasyon nila, hindi actress at manager. Sa wakas, tinanggap ni Linda ang kagustuhan ng kanyang anak. Binigyan niya ito ng kalayaang gawin ang anumang nais nito at sinabing palagi siyang naroon kapag kailangan siya ni Cameron. Gayunpaman, hindi pa rin nalulutas ang problema sa financing ng pelikula. Dahil dito, sinabi ni Kobe sa mga investors na aalis siya bilang direktor at ipaubaya ang buong pelikula kay Audrey. Nakiusap siyang ipagpatuloy pa rin nila ang production hanggang matapos. Nang malaman ni Audrey ang ginawa ni Kobe, labis siyang nainis. Sinabi niyang hindi nito maaaring basta gawin iyon dahil hindi niya kayang tapusin ang pelikula nang wala siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sarili niya ang iniisip ni Kobe. Sinabi niyang mananatili siyang nasa tabi ni Audrey at susuportahan siya, ngunit kailangan nitong tapusin ang sinimulan nilang dalawa. Gayunpaman, hindi pa rin sang-ayon si Audrey sa desisyon nito. Samantala, pinuntahan ni Benji si Cameron na nananatili pa rin sa kanyang bahay. Hiniling ni Cameron na maupo ito sa tabi niya para makatulog siyang nakasandal sa balikat nito. Umupo si Benji sa tabi niya at sinabi niyang ayaw na niyang manatiling duwag. Sa wakas, muli niyang inamin na mahal niya si Cameron. Sa pagkakataong iyon, inamin din ni Cameron na mahal niya ito at handa na siyang patawarin at makipagbalikan sa kanya. Kinabukasan, kasama ang buong film crew, pinuntahan ni Audrey si Linda upang makiusap na lutasin ang problema sa financing dahil hindi nila kayang ipagpatuloy ang pelikula nang wala si Kobe. Nagpasya na si Linda na akuin ang buong responsibilidad. Inihayag niyang siya mismo ang magpupondo sa buong pelikula. Alam niyang maaari itong magdulot ng problema sa iba pang investors at posible pang bumagsak ang kanyang kumpanya. Ngunit wala na siyang pakialam kahit kailangan pa niyang magretiro at iyon na ang maging huling pelikulang susuportahan niya. Pagkatapos, personal niyang pinuntahan si Kobe. Malaki na ang ipinagbago ni Linda. Hindi na siya ang dating mapangkontrol at malupit na babae. Sinabi niyang gusto niyang itama ang mga pagkakamaling nagawa niya. Mananatili si Kobe bilang ko-direktor ng pelikula at siya na ang bahalang ayusin ang lahat ng problema. Ang tanging hinihingi niya ay ipangako nitong magiging matagumpay ang pelikula para sa sarili nito at para sa kanyang anak na si Cameron. Nagpasalamat si Kobe sa lahat ng ginagawa niya. Kinabukasan, masiglang pinuntahan ni Kobe si Audrey at isinama itong bumalik sa trabaho sa pelikula. Nagdala pa siya ng pagkain para sa buong film crew na masayang sumalubong sa kanya. Ngunit mas lalo siyang humanga nang mapansin niyang hindi na sa kanya umaasa ang buong team. Si Audrey na ang kanilang sinusundan at pinagkakatiwalaan. Sa wakas, nagawa na nitong patunayan ang sarili. Makalipas ang ilang araw, matagumpay nilang natapos ang shooting ng Jeon Song Love Song. Hinihintay na lamang nilang matapos ang editing at music bago ito opisyal na maipalabas sa mga sinehan. Samantala, ang ama ni Kobe ay mag-isa nang naninirahan at napakasama ng kalagayan. Isang araw, biglang dumating ang ina ni Kobe. Mayabang na sinabi ng kanyang asawa na alam niyang babalik din ito dahil wala naman itong ibang mapupuntahan kundi sa kanya. Ngunit iniabot lamang ng babae ang divorce papers at sinabi niyang ayaw na niyang makasama ito kailanman. Nagalit ang lalaki at hinawakan siya na parang sasaktan na naman. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Sinampal niya ito at sinabi niyang nagbago na siya. Binalaan niyang kapag sinubukan pa nitong saktan o lapitan siya, ilalantad niya sa buong mundo ang tunay nitong pagkatao at sapat ang mga ebidensyang hawak niya upang patunayan ang lahat. Pagkatapos, pinuntahan niya si Kobe at ikinuwento ang kanyang ginawa. Niyakap siya ni Kobe at sinabi nitong tama ang desisyon niya. Habang umiiyak, tinanong ng babae kung maaari pa rin ba siyang manatiling ina ni Kobe kahit hiwalay na siya sa ama nito. Agad sinabi ni Kobe na palagi siyang magiging ina nito at palagi rin siyang mananatiling anak niya. Samantala, nagpasya si Audrey na mag-aral ng directing upang maitama ang mga kahinaan niya at maging isang tunay na profesional na direktor. Ngunit ginulat siya ni Kobe sa isang bagong pelikulang isinulat nito habang nasa Amerika. Hiniling nitong muli silang mag-co-direct. Sinabi ni Audrey na gusto muna niyang mag-aral ng directing. Hiniling ni Kobe na pag-isipan niya ang alok. Sinabi nitong hanggat nasa tabi niya siya, ligtas siya at tutulungan siya sa lahat. Ngunit hindi sang-ayon si Audrey sa ganoong paraan. Ayaw niyang habang buhay na lamang umasa kay Kobe, kaya determinado siyang tanggihan ang alok. Samantala, nagpasya sina Benji at Cameron na magsama sa isang bahay at magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit isang araw, tumawag kay Benji ang nakababatang kapatid ni Audrey na nagtatrabaho sa kanyang ama. Habang umiiyak, sinabi nitong may pancreatic cancer ang kanyang ama at kaunti na lamang ang natitirang panahon nito. Tuluyang gumuho si Benji sa narinig. Gusto niyang agad na puntahan ang kanyang ama, ngunit hindi na maayos ang kanyang kalagayan upang makapagmaneho. Nakita siya ni Linda sa ganoong sitwasyon, kaya inutusan niya ang kanyang driver na ihatid si Benji at manatili sa tabi nito. Pagdating niya sa kanyang ama, galit siyang sumigaw dahil itinago nito sa kanya ang karamdaman. Ngunit sinabi ng kanyang ama na mamamatay na rin naman siya at ayaw niyang makonsensya ang anak dahil pinili nitong lumayo at habulin ang sariling pangarap. Hiniling niya kay Benji na kapag namatay siya, huwag nang bumalik sa lugar na iyon at ipagpatuloy lamang ang paghabol sa kanyang pangarap hanggang sa makamit niya iyon. Hindi na napigilan ni Benji ang kanyang mga luha. Niyakap siya ng kanyang ama at sabay silang umiyak. Pagkatapos, bumalik si Benji kina Audrey at Kobe at sinabi sa kanilang may sakit ang kanyang ama. Ayon sa mga doktor, 3 buwan na lamang ang natitira nitong buhay.
Dahil dito, nakiusap si Benji sa kanila na bilisan ang pagpapalabas ng pelikula. Sinabi naman nina Audrey at Kobe na ibibigay nila sa kanya ang unang version ng pelikula. Wala pa itong music, ngunit sapat na yon para mapanood ng kanyang ama ang pelikula sa malaking screen. Nang kumalat ang balita tungkol sa sakit ng ama ni Benji, nag-organisa sina Audrey at Kobe ng isang espesyal na screening at inimbitahan ang mga taga-Bunam upang sabay-sabay na panoorin ang pelikula ni Benji. Nagawa ni Benji na ibigay sa kanyang ama ang isa sa pinakamagagandang araw ng buhay nito. Ipinakilala rin niya si Cameron hindi lamang bilang kanyang co-star sa pelikula kundi bilang kanyang kasintahan. Labis ding ipinagmalaki siya ng kanyang ama nang makita nitong napaiyak ang mga manonood dahil sa ganda ng pelikula. Sa huling bahagi nito, lumabas pa ang mga litrato nilang mag-ama dahil inialay ni Benji sa kanya ang buong pelikula. Pagkatapos, hiniling ni Benji sa kanyang ama na tumugtog ng gitara at kantahin para sa kanila ang isa sa mga kanta nito. Ang pagiging musisyan kasi ang dating pangarap ng kanyang ama, ngunit isinuko niya yon upang magtrabaho, palakihin ang anak at matustusan ang lahat ng pangangailangan nito. Nang matapos siyang kumanta, masayang pumalakpak ang lahat ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Talagang humanga sila sa kanyang talento. Samantala, nagkaroon naman ng pagtatalo sina Kobe at Audrey dahil nakapag-apply na ito sa isang 2 taong directing program sa Canada at hinihintay na lamang ang resulta. Hindi natuwa si Kobe dahil nangangahulugan iyong matagal silang magkakalayo. Isang araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Audrey, pinuntahan niya si Kobe upang sabihin tuloy na ang kanyang pagpunta sa Canada. Matapos pag-isipan ng mabuti ni Kobe ang lahat, napagtanto niyang magiging makasarili siya kung pipigilan niya si Audrey para lamang manatili ito sa tabi niya. Alam din niyang ang pag-aaral nito ng directing ay makatutulong upang mas maging kumpiyansa ito sa sarili sa mga susunod na pelikulang gagawin niya. Kaya sa huli, pinili niyang suportahan ang desisyon nito. Hiniling niya ang magandang kapalaran para kay Audrey at sinabing hihintayin niya itong makabalik. Ibinigay rin niya rito ang screenplay ng bagong pelikulang gusto sana niyang gawin nilang magkasama. Sinabi niyang maaari iyong magsilbing inspirasyon sa mga panahong mawawalan ito ng pag-asa. Tinanggap iyon ni Audrey at pagkatapos ay pinuntahan si Benji upang magpaalam. Nagpaalam din siya sa kanyang nakababatang kapatid na siyang pumalit sa ama ni Benji sa restaurant. Nang gabing iyon, umuwi si Audrey. Labis na nag-aalala ang kanyang ina dahil 2 taon siyang mamumuhay ng mag-isa sa ibang bansa. Gayunpaman, sinuportahan pa rin nito ang kanyang pangarap. Tinanong pa siya ng kanyang ina kung ano ang gusto niyang lutuin nito bago siya umalis upang makapaghapunan silang magkasama. Kinabukasan, pinanood naman ni Kobe at ng mga investors ang final version ng pelikulang ginawa nila ni Audrey. Ipinaliwanag sa mga investors na dahil sa ilang problemang nangyari, makalipas pa ang 1 taon bago opisyal na maipalabas sa mga sinehan ang pelikula. Ngunit halatang wala sa isip ni Kobe ang usapan. Napansin yun ni Alan at sinabi niyang malinaw na si Audrey ang dahilan ng kanyang kalagayan. Iniabot niya kay Kobe ang susi ng sasakyan at sinabihang magmadali sa airport upang maabutan pa ito at makapagpaalam bago sumakay sa eroplano. Agad na sumakay si Kobe at mabilis na nagtungo sa airport. Doon din nalaman na natanggap si Audrey sa paaralan sa Canada dahil si Kobe mismo ang gumawa ng recommendation letter para sa kanya. Isinulat niya roon kung gaano kasipag si Audrey at kung paano ito naging dahilan kung bakit minahal niya ang directing at pagsusulat. Ngunit hindi na siya inabutan ni Kobe. Nakasakay na sa eroplano si Audrey at nakalipad na patungong Canada. Lumipas ang 1 taon habang nag-iisang nag-aaral si Audrey sa Canada. Marami siyang natutunan tungkol sa pagsusulat at directing. Kahit abala sa pag-aaral, hindi niya nakalimutang ilang araw na lamang ay special screening na ng pelikulang ginawa nila ni Kobe. Sa kasamaang palad, hindi siya makadalo dahil sa kanyang pag-aaral. Na-miss siya ng buong film team at gusto sana nilang makasama siya sa mahalagang araw na yon. Dumalo naman si Linda sa screening at labis niyang ipinagmalaki ang kanyang 2 anak. Pinagsisihan na rin niya ang mga ginawa niya kay Kobe at natutunan na rin niyang ipagmalaki ito bilang anak. Samantala, hindi rin nagawang tuluyang bitawan ni Alan si Sophie. Tahimik niya itong sinusubaybayan mula sa malayo at nalaman niyang nakapagsulat ito ng isang libro. Hindi makapaniwala si Sophie na napakabilis maubos ng lahat ng kopya ng kanyang libro. Ngunit kalaunan, aksidente niyang nalaman na si Alan pala ang bumibili ng lahat ng mga iyon nang makita niya ito sa bookstore kung saan ibinebenta ang kanyang libro. Nang magkaharap silang dalawa, pareho na lamang silang natawa. Tila nanatiling bukas ang magiging katapusan ng kanilang kwento. Lumipas pa ang 1 taon. Samantala, umabot na si Kobe sa punto na halos tuluyan nang nawala ang kanyang passion. Tinatanggihan na niya ang bawat pelikulang iniaalok sa kanya dahil pakiramdam niya ay wala ng dahilan para gumawa ng anumang proyekto habang malayo sa kanya si Audrey. Gayunpaman, naging napakalaking tagumpay ng pelikulang ginawa nilang dalawa at nakatanggap ito ng maraming nominations sa isang film festival. Hiniling kay Kobe na gumawa ng isang video message na ipapalabas bago parangalan ang kanilang pelikula sa festival. Dumating ang production crew sa bahay niya at inayos ang lahat para sa recording. Ngunit bago pa magsimulang kumuha ng video ang cameraman, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Kobe ng pinto, hindi siya makapaniwala nang makita si Audrey. Natapos na nito ang kanyang pag-aaral at nakabalik na mula Canada. Walang sinabi si Kobe. Agad siyang tumayo at mahigpit na niyakap si Audrey. Napatawa na lamang si Audrey at sinabing halos hindi na siya makahinga sa sobrang higpit ng yakap. Para magkaroon ng privacy, pumasok silang dalawa sa isang kwarto at isinara ang pinto. Tinanong ni Audrey kung kumusta siya. Sinabi ni Kobe na naging maayos na siya sa sandaling nakita niya ito. Walang anumang paunang paliwanag, biglang tinanong ni Audrey kung gusto ba nitong makipagtrabaho muli sa kanya.
Pagkatapos, iniabot niya kay Kobe ang screenplay ng pelikulang isinulat nito at dating inalok sa kanya bago siya umalis. Nagpasalamat din siya sa recommendation letter na ginawa nito para sa kanya. Nalaman lamang niya ang tungkol doon nang makarating na siya sa Canada. Sinabi niyang pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang naging improvement upang maging karapat-dapat na muling gumawa ng pelikula kasama si Kobe. Siyempre, agad pumayag si Kobe. Labis siyang natuwa sa pagbabalik ni Audrey. Dumating ang araw ng film festival at pinarangalan ang kanilang pelikulang Jeonsong Love Song. Hindi lamang yon, nanalo rin si Audrey bilang Best New Director. At ang taong personal na nagbigay sa kanya ng award ay walang iba kundi si Kobe. Nagpasalamat si Audrey sa kanya at sa lahat ng taong naging bahagi ng tagumpay ng pelikula. Lalo niyang pinasalamatan si Kobe dahil kung wala ito, maaaring hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na muling buhayin at tuparin ang pangarap na matagal niyang inilibing dahil sa takot. Isa rin sa pinakamahalagang bagay para kay Audrey ang mapatunayan ang kanyang tagumpay sa kanyang ina. Hindi lamang tinanggap ng kanyang ina ang tagumpay niya, ipinagmamalaki na rin siya nito ngayon sa harap ng mga kaibigan. Samantala, tuluyan na ring nakipagdiborsyo ang ina ni Kobe sa kanyang ama at nagsimula ng mamuhay sa paraang nararapat para sa kanya. Kasama na rin niyang naninirahan ang matandang babae at dinadala niya ito sa iba't ibang lugar upang masulit at masiyahan sa natitirang panahon ng buhay nito. Lumipas pa ang mga araw. Isang araw, ginising ni Audrey si Kobe. May inihanda pala itong sorpresa para sa kanya. Iniabot ni Kobe ang isang kahon na may lamang singsing at inalok siyang magpakasal. Labis na natuwa si Audrey at hinayaang si Kobe mismo ang magsuot ng singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos, sinabi niyang pumapayag siyang pakasalan ito. Ang kwentong ito ay nagtuturo na mahalagang huwag sumuko sa ating mga pangarap at pahalagahan ang mga taong laging sumusuporta sa atin. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kasikatan o pera, kundi sa pagkakataong mapasaya at maipagmalaki tayo ng mga taong mahal natin habang kasama pa natin sila. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.